Sa isang tahimik na baryo sa Batangas, may isang lumang bahay na yari sa kahoy at pawid, napapalibutan ng matataas na punong mangga at makukulay na banderitas na nakasabit pa mula sa huling piyesta. Dito nakatira si Aling Fidela, isang maandang babae na may mabuting puso at matatag na paniniwala sa Diyos. Kahit hindi nakapagtapos ng pag-aaral, kinilala siya sa kanilang lugar bilang mahusay na mananahi. Sa kanyang maliit na silid na amoy almirol at sinulid, doon siya gumagawa ng mga uniforme para sa mga bata sa eskwela at minsan na may tumatahi ng bestida para sa kasalan o binyagan. Hindi naging madali ang buhay ni Aling Fidela. Iniwan siya ng kanyang asawang si Gardo noong 3 taong gulang pa lamang ang kanilang anak na si Lucas. Sa gitna ng ulan at walang kaabog-abog, umalis ito sa kanilang tahanan at hindi na muling nagpakita. Ilang buwan siyang naghintay at umaasa, pero sa kalaunay tinanggap na rin niyang wala na itong balak bumalik. Mula noon, isinumpa niya sa sariling kahit gaano kahirap ang buhay, kailanman ay hindi niya pababayaan si Lucas. "Lucas, anak, bangon ka na. May klase ka pa. Nilabhan ko na yung uniforme mo kagabi." Tawag ni Aling Fidela habang inihahain ang kape at pandesal na may konting mantikilya sa lamesang kahoy. "Ma, puyat po ako kagabi. Tumulong pa ako sa perya. Ang hirap po ng buhay natin." Reklamo ni Lucas habang hinihimas ang kanyang batok. Ngunit sa kabila ng pagod, bumangon pa rin si Lucas. Alam niyang walang ibang aasahan si Aling Fidela kundi siya at ayaw niyang biguin ito. Likas sa bata ang pagiging masipag. Bago pumasok sa paaralan, tumutulong muna siya sa perya bilang taga-ayos ng ilaw at tunog sa entablado. Kapag gabi naman, nagtitinda siya ng balot at penoy habang pasan ang mga aklat sa likod. Ilang beses na siyang ininsulto ng mga kaklase niyang may kaya sa buhay, pero inisip niya na balang araw makakaraos din siya. "Lucas, huwag kang mahiya sa ginagawa mo. Mas mabuti na yan kaysa magnakaw o magsinungaling. Ang tunay na Ginoo, marunong magbanat ng buto," wika ni Aling Fidela habang tinatahi ang sira ng uniforme ng anak. Nakangiti lang si Lucas kahit pagod. May kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Determinado siyang makapagtapos ng pag-aaral. Gustong-gusto niya ang math at science at madalas siyang pinupuri ng kanyang guro. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon, may mga gabi ring napapaiyak siya habang tinitingnan ang larawan ng kanyang ama. Pilit hinahanap ang sagot kung bakit iniwan sila nito. Isang araw, habang abala si Lucas sa pagtulong sa perya, nagkaroon ng aksidenteng pagkakasira ng kable ng kuryente. Sumabog ang isang ilaw sa mismong entablado habang may programa. Muntik nang masunog ang buong lugar kung hindi siya mabilis na kumilos. Nasugatan siya sa braso habang hinahatak ang sira. Iyon ang unang beses na siya ay tinapik sa balikat ng may-ari ng perya. "Ang tapang mo, iho. Muntik ka nang mapahamak," sabi ng matandang may-ari ng perya na si Mang Cardo. "Di bale na po, basta po ligtas yung mga tao. Wala po akong ibang inisip kundi si Mama. Ayoko pong mawala ako sa kanya," sagot ni Lucas habang pinupunasan ng panyo ang dugo sa braso. Napaluha si Mang Cardo sa sagot ng bata. Kinabukasan, inabutan niya ito ng sobre na may lamang kaunting salapit. Hindi kanakihan, pero sapat para makabili ng bagong sapatos at uniforme. Ngunit ang higit na mahirap ay ang desisyon na niluto na pala sa puso ni Lucas sa mga panahong iyon. Alam niyang hindi habang buhay ay kakayanin ni Aling Fidela ang pagtatrabaho. Minsan ay nahuhuli na nitong tahiin ng tuwid ang sinulid at nanginginig na ang mga kamay. Kaya't lihim niyang binalak ang isang bagay na magbabago sa kanilang kapalaran. Isang gabi, habang natutulog na "Pabalik akong buo. Hindi mo na kailangang magbanat pa ng buto. Maghihintay ka lang pangako, Lucas." Kinabukasan, wala na si Lucas sa bahay. Naiwan lamang ang sulat at ilang gamit. Sa unang araw, akala ni Fidela ay nagpunta lang ito sa paaralan. Sa ikatlong araw, nagsimula na siyang mangamba. At sa ikalimang araw, halos himatayin siya
nang malaman na walang nakaalam kung saan nagtungo ang anak niya. "Lucas, anak ko, bakit hindi ka man lang nagpaliwanag?" Bulong ni Fidela habang yakap-yakap ang lumang polo ni Lucas. Ang gabi-gabing katahimikan ng kanilang tahanan ay napalitan ng tunog ng pananabik, pag-aalala at dasal. Sa kabila ng sakit, hindi siya nawalan ng pag-asa. Ipinagpatuloy niya ang pananahi. Araw-araw inaasahang isang araw ay maririnig niya ulit ang pamilyar na tinig ng anak niyang matagal na niyang ipinaglalaban. At sa bawat hakbang ni Lucas palayo sa baryo, dala niya ang lakas at luha ng isang inang tulad ni Fidela, isang inang sa gitna ng perya ng buhay, lumalaban para sa pag-asa. Mataas na ang araw sa Maynila at ang amoy ng polusyon, mantika at usok ng tambutso ay bumalot sa lansangan. Sa gilid ng kalsadang malapit sa isang university belt, may isang batang lalaki na may pasan-pasan backpack, isang pirasong paper bag at manipis na pitaka. Si Lucas iyon, 16 na taong gulang lamang, pawisan at halatang gutom, pero may matalim na tingin sa kanyang mga mata. Determinado, tahimik, tuloy-tuloy lang ang lakad niya. Hindi siya nagpaalam kay Aling Fidela. Alam niyang hindi siya papayagan nitong lumayo, lalo't wala siyang sapat na pera o malinaw na plano. Pero mas matindi ang kagustuhan niyang tuparin ang pangako niya sa kanyang ina, na balang araw iaahon niya ito sa hirap. Wala siyang kapamilya sa Maynila, walang kakilala. Ang tangi lang niyang baon ay dasal, tapang, at isang lihim na sulat ng scholarship offer mula sa isang state university. Noong una, nakikitira siya sa dating kaklase na lumuwas din ng Maynila para magtrabaho. Ngunit hindi rin iyon nagtagal. Pagkalipas ng 2 linggo, pinaalis na siya sa inuupahang kwarto ng kaibigan dahil hindi siya makabigay ng ambag sa renta. Doon nagsimula ang kanyang pakikipagsapalaran bilang working student. Nag-apply siya sa isang fast food restaurant sa Quiapo. Tinanggap siya bilang service crew na panggabi ang shift. 10:00 ng gabi hanggang 6:00 ng umaga. Pagkatapos ng shift, dumidiretso siya sa klase. Walang tulog, walang kain minsan. Kapag may ekstrang oras, dun lang siya nakakatulog sa ilalim ng grandstand ng university o minsan sa waiting shed kung saan hindi siya pinapansin ng mga dumaraan. Isang umaga, habang nakaupo siya sa sulok ng kantin, nilapitan siya ng kanyang propesor sa algebra. "Lucas, napapansin kong parang laging puyat ka. Gusto mo bang magpahinga muna?" Tanong ng propesor na si Ma'am Velasco. Ngunit ngumiti lang si Lucas kahit mapungay na ang mata. "Okay lang po ako, ma'am. Saka po, mahalaga yung topic natin ngayon. Ayokong mahuli." Napaniti ang guro at iniabot sa kanya ang sandwich na hindi pa niya kinakain. "Sige, pero kumain ka muna at huwag kang mag-alala, mahusay ka. Malayo mararating mo." Minsan naman nagtrabaho rin siya sa construction site bilang tagabuhat ng simento kapag weekend. Mabigat sa katawan pero mas mabigat ang laman ng kanyang puso kapag naaalala niya ang mukha ng kanyang ina. Ang bawat latay ng pagod ay may katumbas na pangarap para kay Aling Fidela. "Ma, balang araw, ipapagawa ko ng bato ang bahay natin." Bulong ni Lucas habang nakasampa sa mataas na scaffolding, pawisan, may kalyong kamay. Sa kabilang dako, sa baryo ng Batangas, si Aling Fidela ay araw-araw pa ring gumigising ng 5:00 ng umaga. Hinihintay na bumukas ang pinto ng silid ni Lucas. Ililalagay pa rin niya ang tasa ng kape at pandesal sa lamesa. Tila umaasang babalik ito kahit kailan. "Lucas, anak, nasaan ka na ba?" Usal niya habang pinupunasan ang lumang litrato ng anak. Nagpunta siya sa barangay hall, nagtanong sa mga kaklase ni Lucas, pati sa eskwelahan. Ngunit lahat sila'y hindi rin alam kung saan ito nagtungo. Sa takot na baka napahamak, naglakad siya sa iba't ibang bahagi ng bayan. Umaasang matatanaw ang anino ng anak sa bawat sakayan ng jeep, bawat kanto ng palengke. "Kung sakaling naririnig mo ako, Lucas, kahit sulat lang, kahit pasabi lang na ayos ka," bulong niya habang nakaupo sa gilid ng kanyang makinang panahi. Lumipas ang mga buwan. Sa Maynila, tuloy ang laban ni Lucas.
Napansin siya ng dean sa kanilang department dahil sa kanyang consistent na mataas na grades. Minsang iniimbitahan siyang magsalita sa orientation ng mga bagong estudyante para ikwento ang kanyang inspirasyon. Hindi ko alam kung nasaan ang nanay ko ngayon, ani Lucas sa mikropono habang hawak ang isang crumpled na panyo. Pero lahat ng ginagawa ko, bawat gising ko, bawat pagsubo ko ng kaning lamig, para sa kanya. Gusto kong isang araw masabi kong, "Ma, eto na ako. Nakamit ko na ang mga pangarap mo para sa akin." Palakpakan ang buong auditorium, ngunit sa likod ng tagumpay ay ang lumalalim na lungkot sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung nagkasakit na ba ang ina, kung buhay pa ito o kung sinumpa na siya nito. Pero ayaw niyang makipag-ugnayan hanggat hindi siya buo, hanggat hindi siya may ipagmamalaki. Sa isa pang bahagi ng lungsod, isang pagkakataong tila itinakda ng tadhana habang pauwi si Lucas galing sa isang job interview para sa internship. Dumaan siya sa isang simbahan. Pumasok siya, naupo sa likod at tumungo. "Panginoon, kung naririnig niyo po ako, ingatan niyo po si Mama. Di ko pa po siya kayang balikan na yon, pero sana po buhay pa siya." Samantala sa Batangas, tuwing hapon ay pumupunta si Aling Fidela sa parehong simbahan sa kanilang baryo, nag-aalay ng kandila para sa kaligtasan ni Lucas. Sa parehong oras, sa magkaibang lugar, mag-ina na parehong pagod, ngunit nagdarasal para sa isa't isa. 2 taong lumipas nang hindi sila nagkikita para sa iba-iba. Hindi na rin bumalik si Lucas kahit minsan sa kanilang bayan. Si Aling Fidela ay unti-unti nang tumatanda. Pumupusyaw na ang kanyang paningin, nanginginig na ang mga daliri. Ngunit hindi niya inalis ang maliit na papel na iniwan ng anak, isang pangakong panghahawakan niya habang buhay. "Ma, huwag kang mag-alala, lalaban ako, magtatagumpay ako, babalik akong buo." Bawat araw ng pagkakahiwalay ay tila isang dekadang kirot para sa kanilang dalawa. Ngunit sa gitna ng lumbay, pareho silang umaasa. At habang patuloy ang buhay sa Maynila at sa Batangas, may bagyong paparating sa kanilang mga puso. Isang panibagong yugto ng laban, pag-ibig at kapalaran. Ang init ng araw sa Maynila ay hindi naging hadlang kay Lucas upang pagtagumpayan ang mga pagsubok sa kanyang harapan. Sa loob ng 5 taon, hindi niya inaksaya ang kahit isang araw. Tulad ng kanyang pinangako sa ina, pinilit niyang magtagumpay sa sariling sikap. Mula sa pagiging service crew, construction worker, hanggang sa pagiging assistant researcher sa universidad, bawat hakbang ay kanyang pinaghirapan. Lahat ng sakit ng katawan, puyat at gutom, ginawa niyang hagdanan patungo sa kanyang pangarap. Sa wakas, nakapagtapos siya ng kursong Civil Engineering, cum laude. Sa araw ng graduasyon, wala siyang kamag-anak na dumalo. Lahat ng kaklase niya ay may kasama, mga magulang na may bitbit na bouquet ng bulaklak, kapatid na may dalang banner, at mga kaibigan na may dalang lobo. Si Lucas, nakatayo lamang sa gilid ng stage, suot ang luma ngunit malinis na toga na inarkila niya gamit ang naipon niyang pera sa pagde-deliver ng tubig sa mga dorm. "Congratulations po, Kuya Lucas." Bati ng isang mas batang estudyante na dati niyang tinuruan ng algebra tuwing gabi. Ngumiti siya at pinapik ito sa balikat. "Salamat. Para sa mga katulad nating walang-wala, ang diploma ay parang espada. Hindi ginto, pero matalim sa laban." Hindi nagtagal, nakahanap siya ng trabaho sa isang multinational construction firm. Dito unang lumabas ang galing niya, hindi lang sa plano, kundi sa pamumuno at integridad. Si Lucas ay mabilis na pansin ng mga senior engineers dahil sa kanyang diskarte sa site management. Minsan ay kinailangan nilang takusin ang isang 6-month project sa loob lamang ng 3 buwan. At si Lucas ang nagpresintang pangunahan ito. "Boss, imposibleng matapos natin ito kung walang overtime," sabi ng foreman habang hawak ang blueprint. "Imposible kung aatras tayo. Pero kung kikilos tayong sabay-sabay, uunlad tayo," sagot ni Lucas sabay sabing, "Ako ang unang papasok sa site araw-araw. Sumunod lang kayo." At ganoon nga ang nangyari. Sa loob ng 2 buwan at kalahati, natapos ang project. Tumanggap sila ng bonus at si Lucas ay na-promote bilang Junior Project Engineer.
isang posisyon na bihira pang mapunta sa mga kabataang bagong graduate. Dito na niya nakilala si Mr. Cheng, isang Chinese-Filipino businessman na kilala sa industriya ng real estate at infrastructure. Isa itong matalino, tahimik, ngunit mapanuring negosyante. Sa isang corporate event, nakita ni Mr. Cheng si Lucas habang nagbibigay ito ng maikli ngunit makabagbag damdaming speech tungkol sa disiplina sa trabaho at malasakit sa manggagawa. Ano pangalan ng batang yon? Tanong ni Mr. Cheng sa assistant niya. Lucas po sir, scholar po siya ng gobyerno dati, working student, marunong sa field at mahusay makitungo sa tao. Gusto ko siyang makausap. Kinabukasan, personal na kinausap ni Mr. Cheng si Lucas sa isang maliit na coffee shop sa BGC. Tahimik si Lucas sa umpisa, ngunit nang magtanong si Mr. Cheng tungkol sa kanyang pananaw sa negosyo at lipunan, unti-unti siyang naging bukas. Hindi po ako lumaking yaman. Pero nakita ko kung paanong ang isang maliit na kabutihan ay kayang magpalaki ng pag-asa. Kung bibigyan po ako ng pagkakataon, gusto kong bumuo ng isang kumpanya na hindi lang nakatuon sa profit, kundi pati sa prinsipyo. Paliwanag ni Lucas habang iniikot ang baso ng malamig na kape. Napangiti si Mr. Cheng. May puso ka. Gusto ko yan. Karamihan sa mga tao, pera agad ang usapan. Pero ikaw, paninindigan. Gusto mo ba ng partnership? Hindi makapaniwala si Lucas. Ang taong dati namamasukan bilang tagabuhat ng semento, ngayoy inaanyayahan na ng isa sa pinakamayayamang negosyante sa bansa para magtayo ng kumpanya. Opo sir, pagtitiwalaan ko po kayo, hindi ko po kayo bibigiin. At doon nagsimula ang pagbuo ng kanilang engineering firm na tinawag nilang Lux Cheng Infrastructure Corp. Pinaghalo ng pangalan nila at simbolo ng pagsasama ng puso at talino, prinsipyo at kapital. Mabilis itong lumago dahil sa modernong diskarte ni Lucas at matibay na network ni Mr. Cheng. Unang taon pa lang ay nakuha na nila ang kontrata para sa 3 provincial highways at isang sustainable housing project para sa mga informal settlers. Ngunit sa gitna ng mga tagumpay na ito, hindi pa rin niya nakakalimutang araw-araw ay tumitingin siya sa lumang papel na nakasulat ang sulat niya noon. Ma, huwag kang manalala. Lalaban ako, magtatagumpay ako. Babalik akong buo. At habang siya'y patuloy na gumagawa ng pangalan sa mundo ng negosyo, wala pa rin siyang lakas ng loob na hanapin si Aling Fidela. Natatakot siyang baka hindi na siya tanggapin o baka huli na ang lahat. Sa tuwing titingin siya sa salamin, napapansin niyang may bahagi pa rin ng kanyang pagkatao na kulang. Isang bakanting pwesto sa kanyang puso na kahit gaano pa kataas ang narating niya, hindi pa rin kayang punan ng salapi, titulo o tagumpay. Babalikan kita, ma, kapag kaya ko na. Kapag sapat na ang lahat. Kapag may karapatan na akong humarap sa'yo bilang taong pinangarap mong maging ako. Usal ni Lucas habang hawak ang unang disenyo ng kanilang opisina sa Batangas. Hindi kalayuan sa baryo kung saan siya nanggaling. Sa bawat tagumpay ay kasabay ang kirot ng pangungulila. Ngunit para kay Lucas, hindi pa tapos ang laban. Tulad ng pangarap niyang buhayin muli ang isang tahanang matagal nang iniwan ng isang batang may pangakong hindi kailanman bibitaw. Mabilis ang pag-ikot ng mundo. Isang dekada ang lumipas mula nang umalis si Lucas sa kanilang lumang bahay sa Batangas. Sa mga taon na yon, unti-unting nagbago ang takbo ng kanyang buhay mula sa isang working student patungong bilyonaryo at CEO ng isa sa pinakakilalang engineering firms sa Southeast Asia. Sa bawat conference, meeting at construction launch, ang pangalan niya ang binibigkas ng mga tao. Ngunit sa likod ng kasikatan ay isang pusong tila hindi pa rin lubos na payapa. Samantala, sa gilid ng masikip na lungsod ng Maynila, may isang matandang babae na naglalakad sa ilalim ng tirik na araw. Balot sa lumang bestida, may dala siyang sira-sira na backpack at isang bayong na puno ng pinagtagpi-tagping retaso. Si Aling Fidela iyon, ang dating kilalang mananahi sa probinsya, ngayon isa na lang matandang naghahanap ng tirahan sa lungsod.
Pilit hinahanap ang anak na hindi na bumalik. "Excuse po, Manang, bawal po umupo rito sa tapat ng building." Ani ng isang gwardiya habang pinapaalis siya mula sa lilim ng isang mall entrance. "Sandali lang, iho. Pagod lang ako't mainit." Sagot niya, may panginginig sa tinig. "Pasensya na po talaga. Bawal kasi rito. May policy po ang mall." Walang nagawa si Aling Fidela kundi bumalik sa paglalakad. 20 taon na mula nang iwan siya ni Lucas. Sa una, araw-araw siyang naghihintay sa pintuan ng bahay. Buwan ang lumipas, taon ang nagdaan, hanggang sa ang bahay ay unti-unting naluma. Bumagsak ang bubong at wala nang natira kundi mga alaala. Napilitan siyang ibenta ang lupang kinatitirikan ng bahay para sa pagpapagamot nang siya'y mahulog at mabali ang kaliwang balikat. Sa maliit na perang natanggap, pinili niyang lumuwas ng Maynila. Hindi siya sanay sa lungsod, laging maingay, mabilis ang kilos ng mga tao, at tila walang nakakakita sa kanya. Nakikitulog siya minsan sa simbahan, minsan naman sa waiting shed kung saan hindi siya hinahabol ng mga tanod. Para siyang aninong lumulutan sa lugar na hindi kanya. "Lucas," usal niya habang nakaupo sa gilid ng isang footbridge. "Nasaan ka na ba, anak ko?" Sa isang panig ng syudad, hindi kalayuan mula sa kinaroroonan ni Aling Fidela, isang boardroom ang napuno ng katahimikan habang nagsasalita si Lucas sa harap ng mga international investors. Suot ang navy blue na suit at itim na korbata, matikas siyang nakatayo sa harap ng isang digital screen na nagpapakita ng kanilang mga proyekto sa Cambodia at Vietnam. "Our goal is not just to build infrastructure, but to create lasting change in communities," ani Lucas, punong-puno ng kumpiyansa. "We came from the ground. We build for the ground." Pagkatapos ng pulong, tinapik siya ni Mr. Cheng sa balikat. "You've done well, Lucas. I never doubted you." Anang matanda. Ngumiti si Lucas, ngunit bakas ang pagod sa kanyang mga mata. "Maraming salamat, sir," sagot niya. Ngunit hindi maalis sa puso ang tanong na matagal na niyang ikinukubli. Nasaan na nga ba ang kanyang ina? Sa kabila ng lahat ng yaman at tagumpay, hindi pa rin niya nagagawang hanapin ito. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil natatakot siyang malaman ang totoo. Na baka wala na ito. O baka kung makita man niya, hindi na siya nito matanggap. Isang araw, habang binabaybay ni Aling Fidela ang kahabaan ng Roxas Boulevard, natapilok siya at bumagsak sa simento. Sa gilid ng daan, walang tumulong. May ilang nagtinginan pero mabilis ding lumayo. May isang batang babae na nag-abot sa kanya ng tubig mula sa kanyang lunchbox. Ngunit agad din siyang pinawag ng kanyang ina. "Huwag mong lapitan yan, baka may sakit." Ramdam ni Fidela ang matinding hiya at sakit. Napadbad siya sa tapat ng isang mamahaling hotel, ang Grand Meridian Tower, isang 5-star hotel na pagmamay-ari ng kumpanya ni Lucas. Hindi niya alam ito. Ang alam lang niya, may mga kliyente daw na may dugong Batanggenyo roon, kaya nagbaka sakali siyang makapasok para magtanong. Ngunit sa kanyang anyo, lukot na bestida, alikabok sa muka at sunog sa araw ang balat, hindi siya tinanggap ng security. Pinagkamalan siyang pulubi. Pinagtabuyan siya ng mga staff. Pilit pinalalayo. Isang banyagang guest pa ang nagsalita ng masama sa kanya. Tinulak siya sa balikat at nagsabing, "Get away from here, you beggar." Walang lakas si Aling Fidela para lumaban. Pumikit na lamang siya at huminga ng malalim. Sa mga panahong iyon, hindi pa rin siya sumusuko. Nag-iipon siya ng kaunting pera sa pagiging tagalinis sa isang maliit na karinderya sa gilid ng Quiapo. Minsan ay binibigyan siya ng libreng pagkain ng may-ari kapag walang natirang ulam. Sa kabila ng lahat, hindi siya tumitigil sa paghahanap sa anak. Sa gabi, lagi siyang nakatingala sa buwan. Habang kinukubli ng dilim ang kanyang mga luha, iniisip niya kung nakatingin din si Lucas sa parehong buwan. Kung naiisip pa siya nito. Kung naririnig pa ng langit ang kanyang dasal. "Hindi ko alam kung kailan, Lucas," mahinang wika niya habang nakahiga sa ilalim ng isang trapal. "Pero hindi ako titigil hanggat hindi kita muling nayayakap."
At sa kabilang bahagi ng syudad, isang lalaking bilyonaryo ang hindi makatulog sapagkat kahit may ventilador at king-size bed, malamig pa rin ang kanyang dibdib. Sa tabi ng kanyang kama, naroon pa rin ang lumang piraso ng papel na isinulat niya mahigit 10 taon na ang nakalilipas. Darating din ang araw, aniya sa hangin. Darating din ang araw. Mainit na hapon noon sa Makati. Ang aspalto ng kalsada ay halos maglabas ng usok sa tindi ng sikat ng araw. Ang mga sasakyan ay nagsisiksikan sa trapiko habang ang mga pedestrian ay nagmamadaling tumawid sa kalsada upang makaiwas sa init. Sa tapat ng isang mataas at makintab na gusali, naroon ang isa sa mga pinakakilalang 5 bituing hotel sa bansa, ang Grand Meridian Tower. Sa lilim ng malaking billboard na may larawan ni Lucas mismo, suot ang paborito niyang navy suit at may caption na Vision for the Nation. Naupo ang isang marungis na matandang babae. Nakayuko siya, may dalang lumang bayong na tila puno ng sirang damit, punit-punit na sapatos at mukha niyang kulubot at sunog sa araw ay walang bahid ng pag-aalala. Bagkus ay may matang tila pagod pero puno ng panalangin. Si Aling Fidela iyon. Pagod mula sa mahabang lakad, naupo siya sa gilid ng entrance ng hotel. Akala niya'y walang masama sa pamamahinga roon saglit. Hindi naman siya pumapasok. Nais lang niyang manimbang muna ng katawan, mailapak ang bayong sa sementadong bangketa at makainom ng tubig. Diyos ko po, kahit isang sadlit lang. Mahina niyang bulong habang pinupunasan ang pawis sa leeg gamit ang piraso ng lumang bimpo. Habang pinagmamasdan niya ang mga dumadaan, mga lalaking naka-Amerikana, mga babaeng naka-heels, mga banyagang may bitbit na Louis Vuitton, tila ba mas lalo siyang lumiliit sa paningin ng mundo. Ngunit sa puso niya, buo pa rin ang paniniwalang mararating niya ang anak. Hindi niya alam kung anong itsura na nito. Bata pa ang huling imahe niya kay Lucas. Payat, masigasig, at may pangafong binitawan. Isang sandali pa ay may lumapit na security guard, matikas at maporma, may earphone at ID tag. Nay, bawal po dito. Baka pwede po kayong lumipat sa kabilang bangketa. Nagulat si Fidela. Hindi siya agad nakasagot. Mula sa bayong niya ay kinuha niya ang maliit na plastic na may lamang tubig at uminom. Apo, sandali lang. Pagod lang ako. Magpapahinga lang ako ng kaunti. Pasensya na po talaga, pero bawal pong maupo rito. Protocol po ng hotel. Nakatayo na sana si Fidela nang biglang may dumaan na banyagang turista. Matangkad, maputi, nakasuot na beige at may dalang mamahaling maleta. Bigla itong napatigil at nilingon si Fidela nang may pagkasuklam. "What is this filth doing here?" Mariing tanong ng banyaga. "She's ruining the view." Ila hindi na makapagpigil ang banyaga. Lumapit ito kay Fidela at sinubukan alisin ang bayong nito sa tabi. "Get out of here!" Nahulog ang bayong ni Fidela. Naggalat ang mga tela, ang ilang piraso ng tinapay na balot sa papel at isang lumang retrato, ang tanging larawan ni Lucas noong ito'y 10 taong gulang. "Wag po, apo, saan ko po ilalagay ang gamit ko?" Nanginginig niyang wika habang pinipilit pulutin ang mga gamit. Muli siyang tinulungan ng gwardya, ngunit halatang hindi para sa kabutihan, kundi upang mas mapabilis ang kanyang pag-alis. Hinawakan siya sa braso, hindi marahas pero may halatang pagkayamot. "Mama, ito na po. Baka pwede po talaga kayong tumawid na lang po sa kabilang kanto. Bawal po talaga rito." Tila nawalan ng lakas si Fidela. Napaupo siyang muli na yung sa mismong gilid ng daan na. Pinulot niya ang larawan ni Lucas, hinaplos ito at dahan-dahang inilagay sa loob ng kanyang damit. "Lucas, anak, dito lang ako." "Hindi kita titigilan." Mahina niyang usal. Sa loob ng hotel, isang mararangyang event ang isinasagawa sa ballroom. Isa ito sa mga pinakaimportanteng araw sa kalendaryo ng Grand Meridian. Taunang pantitipon ng mga shareholders at media partners. At sa gitna ng entablado, wala nang iba kundi si Lucas mismo, CEO ng Luxcheng Corporation, at ngayon ay tagapangasiwa ng hotel na itinayo rin ng kumpanya niya. Habang pinipindot niya ang clicker para sa kanyang presentation, may humawak sa kanyang balikat, si Mr. Cheng.
Lucas, there's a situation outside. Some foreign guest made a scene with someone by the front. An old beggar, I think. Security's already handling it. Okay, let them clear it up. Sagot ni Lucas bago ipagpatuloy ang presentasyon. Pero tila may gumuhit na kilabot sa kanyang likod. Hindi niya alam kung bakit. Pero ang salitang old beggar ay tila tumama sa isang parte ng kanyang pagkatao na matagal na niyang tinatakpan. Hindi niya ininda agad iyon. Nagpatuloy siya sa kanyang pagsasalita. Ngunit ang kanyang isip ay unti-unting napupuno ng imahe ng isang matandang babae. Boses, bimpo, larawan ng isang ina. Samantala si Fidela, ngayon ay halos matumba na sa init. Nabagsak ang kanyang bote ng tubig at nabasad. Ang retrato ni Lucas ay muling nahulog sa semento. "Ma, ba't na yan mo lang ako binalikan?" Bulong niya. Hindi niya alam kung panaginip na ba o katotohanan. Ang mga taong dumadaan ay dumadaan lamang. May ilang lumilingon, pero hindi sila tumitigil. Ang mundo ay abala. Ang mga paa ay nagmamadali. Wala ni isa ang huminto upang makita ang pagkatao ng isang matandang nakaupo sa gilid ng kasosyalan. Hanggang sa may humintong isang itim na SUV sa misming tapat ng entrance. Bumukas ang pintuan at sa loob ng ilang segundo, may lalaking bumaba, matangkad, matikas, nakasuot ng navy blue suit. Napatingin siya sa babae sa bangketa at natigilan. Ang kanyang matay biglang lumaki. Ang kanyang kamay ay nanginig. Ang kanyang mga tuhod ay tila nawalan ng lakas. "Nanay?" Usal niya, halos wala sa sariling tinig. Ngunit ang sagot at ang buong mundo ay naghihintay pa. Saglit na katahimikan, isang pagbugso ng alaala, isang himala na hindi pa tuluyang lumalantad, ngunit paparating. Dahil ang boses ng dugo ay hindi kailanman malilimutan. Kahit palipas ang 10 taon, ang puso ay hindi marunong lumimot. Sa gitna ng karangyaan ng Grand Meridian Tower, sa mismong harapan ng mga salaming pintuan at marmol na hagdan, nabalot ng kakaibang katahimikan ang paligid. Isang matikas na lalaki na bagong baba mula sa itim na SUV ang tila na freeze sa kanyang kinatatayuan. Nakatingin siya sa isang marunis at halos hindi makagalaw na matanda na naupo sa tabi ng bangketa, yakap-yakap ang bayong at nakatitig sa kanya na para bang wala siyang ideya kung sino ang nasa harapan niya. "Nanay," usal ng lalaki sa isang tinig na puno ng pangamba, pagkabigla at hindi maipaliwanag na takot. Si Lucas iyon. Halos 2 dekada siyang hindi nakipag-ugnayan sa nag-iisang taong minahal siya ng walang kondisyon. Sa dami ng mga parangal, negosyong naitayo at bansang nalibot, hindi pa rin niya nagawang harapin ang ina. Pero ngayon, wala nang harang, wala nang excuse, wala nang palusot. Naroon sa harapan niya ang babaeng ilang taon niyan inakalang, baka hindi na niya muling makikita. Napaatras ang security guard na kanina'y sapilipang pinapaalis si Aling Fidela. Maging ang banyagang guest na nagbitiwo ng masasakit na salita ay natigilan. Napansin nila ang paglapit ni Lucas sa babae. Mabilis ang hakbang, nanginginig ang mga kamay at tila gustong lumuha, ngunit hindi mataiyak. "Nay!" Tanong niya muli, ngayon ay mas buo, mas malakas. Napatingala si Aling Fidela. Ang kanyang paningin ay malabo na, ngunit hindi kailanman nawala sa kanyang alaala ang hugis ng mukha ng kanyang anak. Hindi man siya makapaniwala agad. Isang pintig sa kanyang puso ang tila nagsabing, "Anak mo yan." "Lucas?" Mahina niyang sagot. At doon, tila gumuho ang buong mundo ni Lucas. Napaluhod siya sa harap ng kanyang ina, walang pakialam sa kanyang mamahaling pantalon o sa mamahaling sapatos na nadumihan ng alikabok ng bangketa. Yumakap siya sa matandang babae na halos hindi na makapaniwala. "Nay, patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako," paulit-ulit niyang bulong habang niyayakap si Aling Fidela ng mahigpit, kasabay ng pagbuhos ng matagal nang inipit na luha. Ang mga taong nakapaligid ay natahimik. Ang ilang staff ng hotel ay napayuko. Ang ilang bisita ay tinigilan ng paglalakad, habang ang ilan na may binunot ang kanilang cellphone at nagsimulang mag-video. "Anak, buhay ka."
Bulong ni Aling Fidela habang pilit hinahaplos ang likod ng anak kahit nanginginig ang kanyang mga kamay. Akala kong wala ka na. Hindi na po ako nawala, Nay. Ako lang po ang natakot, ang duwag. Pero ngayon, hindi ko na po kayang magpatuloy na wala kayo. Sagot ni Lucas habang patuloy na nakayakap. Lumapit ang manager ng hotel at ang ilang tauhan upang aluin si Lucas. Ngunit itinulak niya ang mga ito ng marahan. "Huwag niyong hawakan ang nanay ko." Aniya matigas ang boses. "Wag na wag kayong lalapit pa kung hindi kayo marunong rumespeto sa kanya." Walang sino man ang nangahas magsalita. Ang banyagang guest ay biglang nagbaba ng ulo at mabilis na pumasok ng hotel. Tila nahiya sa sarili. Ang guard na kanina'y mapagmataas, na yon ay tila gustong matunaw sa lupa. "Pasensya na po, Sir Lucas. Hindi po namin alam." Anang gwardya habang pawis-pawis ang noo. Ngunit hindi siya sinagot ni Lucas. Sa halip, tinulungan niya ang kanyang ina na tumayo, tinipon ang mga gamit nito at iniakay patunyo sa loob ng hotel. "Nay, uuwi na po tayo. Hindi ko po kayo pakakawalan ulit. Hindi ko na po papayagang maranasan ninyo ulit to," mahinang sabi ni Lucas habang pinupunasan ang pawis at alikabok sa noo ng ina gamit ang panyo sa kanyang bulsa. Nang marating nila ang loob ng lobby, isang napakagandang babae na naka-formal attire ang lumapit. "Sir Lucas, may press sa ballroom, naghihintay na po." "Cancel everything. This is more important than any deal." Matigas na utos ni Lucas. "Sabihin mong may mas mahalaga akong kailangan ayusin." "Noted, sir." Sagot ng babae, bahagyang nagulat sa kakaibang tono ng boses ng kanilang CEO. Isinakay ni Lucas si Aling Fidela sa elevator. Pagkapasok nila sa penthouse floor, bumungad sa matanda ang isang mundo na para bang hindi niya kayang paniwalaan. Mamahaling kasangkapan, pader na gawa sa salamin at tanaw ang buong lungsod ng Makati. Pero higit sa lahat, ang init ng mga palad ni Lucas na hawak-hawak pa rin ang kanya. Iyon ang pinakamahalaga. "Lucas, ito ba ang buhay mo ngayon?" Tanong ni Aling Fidela. Naningilid ang luha habang nakaupo sa malambot na sofa. "Opo, Nay, pero walang halaga lahat ng ito kung wala kayo." Ang bawat palapag ng building na to, ang bawat kontratang pinirmahan ko, ang bawat tagumpay na tinamasa ko, lahat yon kulang dahil wala kayo sa tabi ko. Napaluha si Aling Fidela. Ilang ulit niyang pinunasan ang mata habang tinitingnan ang anak na ngayon ay malayo na ang narating. Ngunit nanatili pa ring bata sa kanyang mga mata. "Hindi mo kailangang magpaliwanag, anak. Ang mahalaga, magkasama na tayo ngayon. Buo na ulit ako. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon." Pareho silang natahimik. Hindi dahil walang masabi, kundi dahil sa wakas, nagtagpo rin ang dalawang pusong matagal nang pinunit ng panahon, pangarap at pangungulila. At sa ibaba ng hotel, patuloy pa rin kumakalat ang video ng muling pagkikita nila. Hindi pa nila alam, pero sa mga susunod na araw, magbabago ang takbo ng kanilang mundo. Ang isang tagpo ng yakap sa harap ng Marangyang Hotel ay nagiging mitsa ng isang mensaheng magpapayanig hindi lang sa industriya kundi sa puso ng sambayanan. Ngunit sa ngayon, hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga, magkasama na silang muli. Ang gabi ay bumalot sa lungsod na tila isang malambot na kumot ng katahimikan. Sa pinakamataas na palapag, yung Grand Meridian Tower. Ang penthouse suite ay tahimik. Sa loob ng malawak at marangyang silid, may dalawang magkatabing kaluluwang ngayon lang muling nagtagpo matapos ang halos 2 dekadang pagkakalayo. Si Lucas, nakaupo sa carpet na may tasa ng tsaa sa kamay habang si Aling Fidela naman ay nakasandal sa malambot na sofa balot sa puting kumot at may mainit na water bag sa kanyang paa. Hindi man ito ang klasing pagtitipon na pinapangarap ng marami. Para kay Lucas, ito ang pinakahinihintay na gabing bumuo ng lahat ng bitak sa kanyang puso. "Nay, patawad po talaga," ani Lucas, halos hindi makatingin ng diretso sa ina. "Hindi ko po alam kung paano ko paninindigan lahat ng pagkukulang ko sa inyo." Tahimik si Aling Fidela.
Tila nilalasap niya pa ang presensya ng anak sa loob ng bawat segundo. Sa wakas, naririnig niyan muli ang boses nito, hindi sa panaginip, hindi sa guni-guni, kundi totoo, buo at narito sa kanyang harapan. Lucas, anak, hindi mo kailangang humingi ng tawad kung ang puso mo'y araw-araw akong inaalala. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya ngayon. Sagot niya habang marahan niyang hinawakan ang kamay ng anak. Napaiyak si Lucas. Hindi na niya kinaya ang bigat ng pinasan niya sa loob ng mga taon. Ang tagumpay na dapat sana'y masaya ay laging may tinik sa kanyang lalamunan. At ngayon, sa bawat salita ng kanyang ina, tila unti-unting natutunaw ang kanyang mga pader, ang mga depensang itinayo niya upang maprotektahan ang sarili mula sa pagkakasala. Hindi po ako naging mabuting anak. Hindi ko kayo hinanap. Hindi ko kayo pinuntahan. Natakot po akong malaman na baka wala na kayo o baka galit na kayo sa akin. Lucas, anak, oo, masakit sa ina ang mawala ang anak. Pero higit sa sakit ang pananalig. Alam ko sa puso ko, buhay ka. Alam ko rin babalik ka. Lumipas ang 1 oras ng kwentuhan. Ikinuwento ni Aling Fidela ang mga taong ginugol niya sa paghanap. Ang mga gabi sa ilalim ng tulay, ang mga panahong nagkasakit siya ng ubot, sipon at walang gamot, at ang pagtitinda ng basahan at pananahi para makakain kahit 2 beses lang sa isang araw. May araw nga, anak, na hindi ko alam kung aabot pa ako sa susunod na linggo, kwento niya habang nanginginig ang boses. Pero may isa lang akong panalangin, na kahit anong mangyari, maramdaman ko ulit ang yakap mo bago ako mawala sa mundo. At ngayon, narito na nga. Hindi na lang basta yakap ang natanggap niya, kundi buong puso ng isang anak na handang itapon ang lahat para sa kanya. Hindi na rin pinilit ni Lucas na ipalipat sa ospital ang kanyang ina. Alam niyang mas kailangan nito ng pahinga, ng pagmamahal, at hindi ng steril na kwarto. Kaya tinawagan niya ang kanyang private physician at nurse upang mag-home visit sa penthouse. Sinigurado niyang makakain ito ng maayos, makapaligo at makaranas muli ng dignidad na matagal nang kinitil ng lansangan. Wala po kayong dapat intindihin, Nay. Sa simula't simula pa lang, sa inyo na lahat ng to. Ngayon ko lang po ibinabalik. Nakangiti si Aling Fidela, ngunit hindi siya makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Kagabi lang ay tinulak siya ng banyaga. Ngayon ay milalagyan siya ng warm compress sa likod ng isang personal nurse, habang ang anak niyang iniwan niya bilang payat na estudyanteng may kalyo sa kamay, ngayoy bilyonaryo na at yakap-yakap siya habang tinutulugan niya. Kinabukasan, nagdesisyon si Lucas na ihayag sa publiko ang nangyari. Tinawagan niya ang communications team ng kumpanya, pati ang PR department ng hotel, at ipinatawag ang isang press conference. Sigurado ka ba rito, sir? Tanong ng chief PR officer. Delikado to. Alam mong di lahat ng tao makakaintindi, ngunit matatag ang sagot ni Lucas. Hindi ko kailangan ng kanilang pangunawa. Kailangan ko lang silang paalalahanan kung paano magmahal ng magulang. Sa harap ng mga kamera, tahimik ang buong ballroom ng Grand Meridian habang nagsalita si Lucas sa isang podium. Isang araw, tinulak ninyo ang isang matandang babae sa harap ng hotel na ito. Pinagkamalan niyong pulubi, tinaboy ninyo, sinaktan pa. Ngunit hindi niyo alam, nanay ko pala siya. May bulong-bulungan sa crowd at ang mga mata ng media ay naglaki. Sa loob ng 10 taon, nilimot ko ang pagharap sa nakaraan. Ngunit ngayon, hindi ko na kayang manahimik. Hindi ko ikinakahiya ang pinagmulan ko. Ang tunay na dangal ay hindi sa suit, sa kotse o sa hotel. Nasa puso at nasa pagtanaw ng utang na loob. Kinabukasan, sumabog ang balita. Ang video ng pagyakap ni Lucas sa kanyang ina ay umani ng milyong views. Trending sa social media. May headline sa pahayagan. Bilyonaryong CEO lumuhod sa harap ng ina niyang pinagkamalang pulubi. Nag-viral din ang mga panayam kay Aling Fidela. Mula sa pagiging invisible sa kalsada, siya na ngayon ang ginagalang ng lahat. Tinawag siya ng mga tao bilang nanay ng bayan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang mahalaga lang kay Lucas ay isa,
ang mata ng kanyang ina tuwing pinitingnan siya. Hindi bilang isang CEO, kundi bilang anak na bumalik. Ma, simula ngayon. Sa bawat tagumpay ko, dapat kasama ka na, ani Lucas habang nakahawak sa kamay ng ina, habang nakaupo sila sa veranda ng penthouse. At sa oras na iyon, sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, nakangiti ang kanilang mga puso, buo, tahimik at wagas. Makalipas ang isang linggo mula nang magkita muli ang mag-ina, tila unti-unti nang bumabalik ang kulay sa pisngi ni Aling Fidela. Sa piling ng anak na si Lucas, bawat pagkain ay may lasa na, bawat gabi ay mahimbing na, at bawat umaga ay puno ng pag-asang hindi niya naramdaman sa mahabang panahon. Hindi na siya nagigising sa takot na may sisigaw sa kanyang umalis na sa harap ng tindahan. Wala na ang kaba ng mga tanod na lalapit para itaboy siya sa ilalim ng overpass. Ngayon, ang kanyang kama ay malambot, ang hangin ay malamig, at ang kanyang yakap ay tinutumbasan ng yakap rin. Nay, naiisip ko pong ayusin yung lumang bahay natin sa Batangas, ani Lucas habang sabay nilang pinapanood ang paglubog ng araw mula sa veranda ng penthouse. Talaga anak? Tanong ni Aling Fidela, bakas sa mukha ang pagsabik. Kahit sira-sira na yon, bahay pa rin natin yon. Doon ka ipinanganak. Doon ako unang natutong magtahi. Ngumiti si Lucas. Gagawin natin yung mas maganda pero itatago pa rin natin ang dati nitong anyo para hindi natin makalimutang doon tayo nagsimula. 3 araw lang ang lumipas at kaagad na pinuntahan ni Lucas ang lumang lote sa Batangas. Kasama niya si Aling Fidela. Na sa unang pagkakataon ay muling nasilayan ang lugar na naging saksi sa lahat ng kanyang pagtitiis. Tumigil ang sasakyan sa harap ng dating bahay. Halos wala nang natira kundi ilang patpat na kahoy at lumang kalan na kinain na ng kalawang. Naalala mo ba ito, Nay? Tanong ni Lucas habang binubuksan ang lumang gate na kinakalawang na. Diyan ako tumutugtog ng makinang panahi, Lucas. Diyan ko rin tinahi ang uniforme mo noong grade 6 ka, na maliit na't lahat. Pinilit pa rin nating isuot. Sagot niya habang natatawa at napapaluha. Binalak ni Lucas na hindi lamang ipaayos ang bahay, kundi gawing isang retreat center para sa mga nawawalay na ina at anak. Isang lugar para sa mga magulang na nawalan ng komunikasyon sa kanilang mga anak. At para sa mga anak na gustong muling hanapin ang kanilang mga magulang. Ipangalan natin ito sa inyo, Nay, ang Bahay Fidela. Sa tulong ng kanyang mga empleyado at koneksyon sa lokal na pamahalaan, mabilis na naisakatuparan ang plano. 1 buwan ang lumipas at sa gitna ng taniman ng mangga, itinayo ang isang bagong gusali na may 3 silid-aralan, isang multipurpose hall at isang tahanang may hardin sa gitna. Hindi ito marangya, ngunit may dignidad, sapat upang muling bumuo ng pagkatao. Habang abala si Lucas sa pagpapatakbo ng proyekto, inimbitahan niya si Aling Fidela na magsilbing honorary advisor ng bagong itinatag niyang non-profit organization, Fidela Foundation. Hindi makapaniwala ang matanda sa bagong mundong pinapasok niya. Anak, wala naman akong alam sa mga foundation na yan. Hindi ako abogado, hindi ako doktor. Isa lang akong mananahi. Aniya habang tinatahi ang sirang laylayan ng kurtina sa kanilang bagong opisina. Yan ang punto, Nay, sagot ni Lucas habang sinusulyapan ang papel sa kanyang lamesa. Wala nang mas higit pang eksperto sa pagmamahal kaysa sa inang tulad mo. Minsan sa isang linggo, nagbibigay si Aling Fidela ng mga kwento sa mga kabataan sa komunidad. Ikinukwento niya ang mga gabing ginugol niya sa kalsada, ang sakit ng pagkawalay at ang tamis ng muling pagkikita. Napapaligiran siya ng mga batang naiwan ng kanilang mga magulang, mga inang iniwan ng asawa at mga kabataang naglayas dahil sa galit. Ang puso ng ina kahit madurog, buo pa ring magmamahal. Wika niyang minsan sa harap ng isang grupo ng mga kabataang babae. At ang puso ng anak kahit magalit, hahanap at hahanap pa rin ng init ng ina.
Ang mga salitang iyon ay hindi lamang tumatak sa mga nakikinig, kundi umabot pa sa media. Muling na-feature si Aling Fidela sa isang dokumentaryo ng isang sikat na news program. Doon ipinakita ang kanyang journey mula sa lansangan hanggang sa penthouse hanggang sa pagiging muka ng pagkakaisa ng pamilya. Samantala, si Lucas ay mas lalong naging bukas sa kanyang kumpanya. Isa sa mga bagong patakaran na kanyang ipinatupad ay ang pag-prioritize ng scholarship at employment opportunities para sa mga anak ng mga manggagawa, janitor, utility, driver, kasambahay at iba pa. Kung hindi ako pinangarap ng nanay kong isang mananahi, wala ako rito. Oras na para ibalik natin ang tiwala sa mga simpleng tao, aniya sa isang General Assembly ng kanilang kumpanya. Dumagsa ang suporta mula sa mga stakeholders at maging ang mga partner companies abroad ay na-inspire. Tinawag nila si Lucas bilang CEO with a mother's heart. Sa mga panahong ito, si Aling Fidela ay mas naging masigla. Nakikita na siyang nakatayo sa garden ng bahay Fidela tuwing umaga, nagdidilig ng halaman. Madalas ay may kasama siyang mga ina at anak na sabay-sabay nagkakape sa ilalim ng puno ng langka. Masiglang paligid, may tawanan, may iyakan, at higit sa lahat, may pag-asa. Lucas anak, alam mo ba, noon araw-araw akong nagdarasal na sana maranasan ko uli ang maging ina ng buong buo. Ngayon, hindi lang ikaw ang anak ko, damang-dama kong ako ang ina ng marami. Mumiti si Lucas habang pinapanood ang kanyang ina mula sa veranda ng opisina ng foundation. Tumalikod siya, huminga ng malalim at tiningnan ang kanyang reflection sa salamin. Hindi na siya ang Lucas na dating nangangarap maging mayaman. Siya na ngayon ang Lucas na may kakayahang baguhin ang buhay ng iba gamit ang halimbawang iniwan ng kanyang ina. At habang unti-unting bumababa ang araw at ang mga alon ng ilog sa may likod ng compound ay sumasayaw sa sinag ng dapitapon, nabuo sa puso ni Lucas ang isang bagay na hindi niya kailanmang nahanap sa kahit anong summit meeting o conference. Tunay na kapayapaan. Sa paglipas ng mga buwan, tila muling nabuhay si Aling Fidela. Sa bawat araw na kasama niya si Lucas, bumabalik ang lakas ng kanyang katawan at liwanag ng kanyang mga mata. Hindi na siya ang matandang babae na nilalapastangan sa bangketa. Ngayon, siya na ang haligi ng inspirasyon sa bagong mundo na pinamumunuan ng kanyang anak. Ngunit higit pa sa anumang award o titulo, ang tunay na dahilan ng kanyang pagbabagong anyo ay ang muling pagtibok ng isang pusong matagal nang pinanghihinaan. Isang gabi, habang umuulan ng banayan sa labas ng bahay Fidela, sabay na nagkakape ang mag-ina sa veranda. Nakabalabay si Aling Fidela, habang si Lucas naman ay may hawak na laptop sa gilid. Ngunit pansamantalang isinara ito upang makapagkwentuhan sila ng masinsinan. Nay, bungad bi Lucas habang humigop ng kape, kailan po kayo natutong maging ganito katatag? Tumawa si Aling Fidela, ngunit ang mata ay seryoso. Anak, hindi ka magiging ina kung madali kang sumuko. Kapag may anak ka na, kahit pagod ka na, lalaban ka pa rin. Hindi para sa sarili mo, kundi para sa kanya. Nagkakatinginan sila. Hindi na kailangang magsalita si Lucas, ngunit ramdam ng kanyang ina na lubos ang pasasalamat nito sa bawat sakripisyong kanyang ginawa. Tuwing gabi, palaging may ganitong uri ng pag-uusap ang mag-ina. Hindi kailanman naging formal, ngunit laging puno ng damdamin. Minsan, tinuturuan ni Aling Fidela si Lucas ng mga bagay na hindi nito natutunan sa unibersidad. Ang halaga ng pagtitimpi, ang lakas ng panalangin at ang kababaang loob sa kabila ng kapangyarihan. Lucas, minsan niyang wika, hindi nasusukat sa dami ng empleyado ang tagumpay ng isang tao. Nasusukat yan sa dami ng buhay na nababago mo. Simula noon, naging mas personal si Lucas sa kanyang pamumuno. Madalas na siyang bumibisita sa mga construction site at kumakain sa kantina ng mga obrero. Hindi na siya ang tipikal na CEO na laging nasa opisina. Siya ngayon ay leader na kasama ng masa. Sir, kayo po ba talaga yan? Minsan ay tanong ng isang manggagawa sa site nang makita siyang nakasuot ng hard hat at may hawak na blueprint. Oo naman. Gusto kong makita kung maayos ba ang mga proyekto natin. Pero higit sa lahat,
Gusto ko ring malaman kung kumakain da kayo ng maayos. Sagot niya sabay tapik sa balikat ng lalaki. Dahil sa mga pagbabagong ito, nakilala ang kumpanya ni Lucas, hindi lang sa husay sa infrastruktura, kundi sa malasakit sa empleyado. Kaya nang magkaroon ng event para sa mga business leaders sa Southeast Asia, isa siya sa mga tampok na tagapagsalita. Ngunit sa lahat ng ito, hindi niya kailanmang kinakalimutang isama si Aling Fidela. Nay, kailangan niyo pong sumama sa akin Singapore. Keynote speaker po ako roon. Pero gusto ko pong makita nilang kayo ang dahilan kung bakit ako narito ngayon. Anak, hindi ako sanay sa ganyan. Isa lang akong matandang mananahi. Pero kayo rin ang nagtahi ng kinabutasan ko. Sa tulong ng kanyang staff, ipinatahi ni Lucas ang isang simple ngunit eleganting barot saya para kay Aling Fidela. Sa araw ng event, lahat ng tao sa convention center ay napatingin sa kanya. Hindi dahil sa marangyang damit, kundi dahil sa dignidad at katahimikang dala niya habang hawak ang braso ng kanyang anak. Sa kanyang talumpati, tumayo si Lucas sa gitna ng entablado. Ngunit bago magsalita, inanyayahan niyang umakyat sa entablado ang kanyang ina. Wala ako rito ngayon kung hindi dahil sa kanya. Sa mga panahon na iniwan ako ng ama ko, siya ang naging ama't ina. Sa mga panahong gutom ako, siya ang nagtahi ng pag-asa gamit ang mga lumang tela. Sa bawat hampas ng kahirapan, siya ang naging sandigan ko. She is not just my mother. She is my foundation. Tumayo ang lahat ng naroroon at nagbigay ng standing ovation. Hindi kay Lucas, kundi kay Aling Fidela. At mula sa araw na iyon, naging kinagawian na ni Lucas na isama ang kanyang ina sa bawat event, mula sa mga ribbon cutting ng bagong gusali hanggang sa mga speaking engagements. Para sa kanya, ang kanyang tagumpay ay hindi kailanman magiging buo kung hindi ito nasasaksihan ng kanyang ina. Isang araw, habang nasa opisina, may napansin si Lucas na lumang upuan na nakadisplay sa hallway. Isa itong antigong makinang panahi. Anong gamit nito? Tanong ng isa sa mga interns. Sa makinang yan, itinahi ng nanay ko ang lahat ng kinabukasan ko. Sagot ni Lucas. Wala pa akong laptop noon, pero may sinulid siya ng pag-asa. At iyan ang tunay kong yaman. Sa hapon ding iyon, habang magkasama silang mag-ina sa garden ng bahay Fidela, napayakap si Lucas sa kanyang ina. Ma, minsan naiisip ko, kung hindi kaya ako umalis, hindi ko mararating to. Pero kung hindi rin po kayo naghintay, hindi ko malalaman kung sino talaga ako. Ganyan talaga ang buhay, anak. Minsan kailangan mo nang lumayo para matutong bumalik. Pero sang mahalaga, bumalik ka. At yan ang hindi kayang bayaran ng kahit anong pera sa mundo. Sa gitna ng amoy ng bagong tabas na damo at liwanag ng dapit hapon, tuluyang lumalim ang ugnayan ng mag-ina. Hindi na ito ugnayang batay sa obligasyon, kundi sa ganap na pangunawa, paggalang, at muling pagtuturo sa isa't isa kung ano ang tunay na kahulugan ng salitang pamilya. Sa loob ng isang taon, mula nang muling magkita ang mag-ina, unti-unting nagbago ang tanawin sa mga negosyo at institusyong may kaugnayan sa kumpanya ni Lucas. Ang simpleng tagpo sa harap ng Grand Meridian Tower kung saan nakita ng bansa ang isang matandang pinagalitan at itinaboy at kalaunay niyakap ng mismong CEO ng hotel ay naging mitsa ng mas malawak na epekto sa lipunan. Mula sa mga comment section ng viral video hanggang sa mga balita sa pahayagan, ang pangalan ni Lucas at ng kanyang ina ay hindi na nawala sa usapan. Ngunit higit pa sa kasikatan, ang kanilang kwento ay nagsilbing inspirasyon at gising sa konsensya para sa maraming tao, lalo na sa mga may kapangyarihan. Isang araw, habang abala si Lucas sa pag-aasikaso ng weekly strategy meeting kasama ang board of directors, pumasok sa opisina ang kanyang PR head, si Mika. Sir Lucas, may sulat po mula sa Federation of Hospitality and Tourism. Gusto po nilang ipatupad ang respect policy for the elderly sa lahat ng hotel and service establishments at gusto nilang ikaw ang maging keynote speaker para sa launch, ani Mika.
habang iniabot ang liham. Napatigil si Lucas. Respect policy? Opo, sir. Inspired daw sa nangyari sa Grand Meridian. Mandatory na raw dapat ang sensitivity training sa lahat ng hotel staff. At may mga protocol para sa mga matatandang bisita. Hindi na dapat basta itataboy. May proper process na para sa assessment at assistance. Napangiti si Lucas. Minsan pala, yung pinakamasakit na eksena ng buhay mo, yun ang magiging dahilan para magbago ang mundo. Tumango si Mika, at kayo po ang nagbukas ng pinto para ron, sir. Hindi nagtagal, sa isang grand launching event sa Pasay, nagsalita si Lucas sa harap ng mga hotel executives, government representatives at hospitality leaders mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang pagtrato natin sa mga mahihina at matatanda, ani Lucas sa kanyang talumpati, ay refleksyon ng klase ng lipunan na gusto nating itaguyod. Hindi sapat na maganda ang labi ng hotel ninyo. Hindi sapat na masarap ang pagkain sa buffet kung ang isang matandang tulad ng nanay ko ay hindi nyo kayang paupuin ng may dignidad sa isang sulok. Hindi kayo hotel, kayo ay istruktura lang, wala kayong puso. Muling naging trending ang kanyang pananalita. Maraming kumpanya ang nagpahayag ng suporta. Hindi nagtagal, nagsimulang sumunod ang mga fast food chains, malls, airports at kahit ilang LGUs. Lumikha sila ng mga elderly dignity zones, mga espesyal na espasyo sa loob at labas ng mga establishmento para sa mga matatanda. May libreng tubig, upuan at gabay mula sa trained personnel. Samantala, sa Bahay Fidela, patuloy ang pagdami ng mga aplikante para sa programa ng kanilang foundation. Marami sa mga ito ay mga anak na gustong humingi ng tawad sa kanilang mga magulang at mga magulang na gustong muling makita ang kanilang mga anak. Isa sa mga pinakanakaaantig na eksena ay nang may isang binatang galing kulungan ang lumapit kay Aling Fidela. Nanay Fidela, pwede po bang magtanong? Paano po kung hindi ka patawarin ng nanay mo? Pinatong ng matanda ang kamay niya sa balikat ng binata. Ikaw lang ang kailangan, isang anak na handang lumapit. Ang puso ng ina, kahit ilang ulit mong basagin, isa lang ang gusto. Na bumalik ka, dahil dito, maraming pamilya ang muling nagkaayos. Ang kwento ng mag-ina ay hindi na lamang naging panandaliang inspirasyon, kundi patuloy na pamana, hindi naglaon. Kinilala si Lucas bilang isa sa mga most compassionate entrepreneurs ng isang international philanthropic organization. Tinanggap niya ang award hindi sa entablado, kundi sa mismong Bahay Fidela. Habang nakaupo sa duyan, katabi ang ina. Nay, ito po yung sinasabi nilang trophy. Wika niya habang iniabot ang parangal. Trophy? Akala ko timba ng bigas yan. Pabirong sagot ni Aling Fidela. Sabay tawa. Nagkatawanan sila. Sa simpleng gabing yon, sa gitna ng katahimikan ng probinsya, mas mahalaga kay Lucas ang tinig ng ina kaysa palakpakan ng mundo. Maya-maya pa, dumating ang isang publisher sa Bahay Fidela. May dalang proposal, isang libro tungkol sa buhay nila, hindi para sa profit, kundi para ipamahagi sa mga paaralan bilang bahagi ng Value Education Program. Gusto po naming ikuwento ang journey nyo, Aling Fidela. Gusto po naming makilala kayo ng mga batang wala ng panahon sa magulang nila. Nagdalawang isip si Aling Fidela, pero napapayag din sa huli. Sige, aniya, pero dapat totoo lang. Sabihin niyo sa kanila, hindi ako bayani. Isa lang akong nanay na naghintay. Yun lang. Ang librong pinamagatang Hintay ay umabot sa higit 1,000,000 kopya. Naging required reading ito sa maraming eskwelahan. At sa bawat pahina, naroon ang larawan ng isang matandang nakayuko sa ilalim ng araw. May hawak na lumang larawan ng anak. At sa dulo ng libro, ang tagpo kung saan yumakap si Lucas sa kanyang ina. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, nanatiling simple ang pangarap ni Aling Fidela. Anak, minsan niyang sambit, habang pinapahiran ni Lucas ng langis ang kanyang mamatuhod. Sapat na sakin yung makita kitang may malasakit. Hindi ko na kailangan ng kahit anong titulo. Basta't huwag mong kalimutang tumingin pa ibaba paminsan-minsan.
Kasi minsan, doon mo matatagpuan ang inaasahan mong nawawala na. Tumamo si Lucas. Walang salitang kailangang isambit. Sa kanyang puso, alam niyang ang bunga ng kanyang mga desisyong may malasakit ay hindi lamang sa mga bagong batas o social reform, kundi sa isang mundong kahit kaunti lang ay natutumuling rumespeto sa mga ina, sa matatanda at sa mga pinanggalingan nila. At sa bawat araw na lumilipas habang dumarami ang mga pamilyang muling nagkakasama sa Bahay Fidela, lalo lamang tumitibay ang paniniwala ni Lucas. Ang tagumpay na walang pagmamahal ay pagkatalo pa rin sa dulo. Tahimik ang buong palibid ng opisina ni Lucas isang hapon. Nakatitig siya sa monitor, ngunit wala siyang binabasang file o email. Ang cursor sa gitna ng screen ay kumikindat-kindat, parang patuloy na naghihintay ng direksyon mula sa isang lider na ngayoy tila nag-aalinlangan. Sa kanyang lamesa, nakapatong ang isang lumang sulat, ang liham na iniwan niya sa kanyang ina noong siya'y tumakas pa Maynila. Ilang beses na niya itong binasa, ngunit sa bawat pagbasa ay tila mas lalo lamang lumalalim ang kirot sa kanyang dibdib. Hindi pa rin nawawala sa kanyang isipan ang mga taong pinabayaan niya habang inaabot ang kanyang mga pangarap. Isa sa mga ito ay si Ma'am Beverly, isang matagal ng executive ng kumpanya. Kilala sa pagiging matalino ngunit mapagmataas at dating tumutol sa mga malambot na patakaran ni Lucas sa kumpanya. Matagal na rin itong may planong patalsikin siya bilang CEO. Ngunit nabigo dahil sa suporta ng mga empleyado at board. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Lucas, sabi ng assistant niyang si Mika habang kumakatok sa pintuan, may pinatawag pong emergency board meeting. Hindi niyo raw po alam? Anong meeting to? Tanong ni Lucas habang kinukunot ang noo. Si Ma'am Beverly po ang nag-request. May sinabmit daw pong mga audit report at anomaly issues. Tahimik si Lucas sa ilang sandali. Inaasahan na niya ito. Alamin niyang hindi basta-basta susuko si Beverly. Marami itong koneksyon sa loob ng kumpanya at malakas sa ilang board members na konserbatibo at nakatuon lamang sa kita. Dumiretso siya sa boardroom kung saan naroon na ang halos lahat ng miyembro. Si Beverly ay nakatayo sa unahan, may hawak na mga dokumento. Lucas, panimula niya, may formal na ngiti sa labi. Hindi ko ito ginagawa para siraan ka. Ginagawa ko lang ito para sa kumpanya. Ang sobrang emosyon kapag ipinapairal sa negosyo ay hindi nakakabuti. Diretsuhin mo na lang ako, Beverly. Tugon ni Lucas. Ano ba ang gusto mo sabihin? Gusto kong i-review ng board ang mga ginagastos ng ton mo. Ilan porsyento ng resources natin ang inililipat sa mga proyektong hindi kumikita? Scholarships, welfare funds, community rehab, puro gastos. Ilang investors na rin ang nagtanong kung ito ba talaga ang direksyon natin. Nag-angat ng tingin si Lucas. Mataas ang kanyang tinig, ngunit kalmado. Alam niyo ba kung anong mas malaking gastos kaysa sa scholarship? Ang mga empleyadong hindi nakapag-aral pero pumalpak sa trabaho. Ang mga trabahador na hindi inspired kasi hindi sila pinapahalagahan. Ang mga anak nila na nagugutom habang tayo'y may buffet sa loob ng boardroom na to. Hindi yan ang point. Yan ang point, putol ni Lucas. Kung negosyo lang ang habol nyo, maraming kumpanya diyan. Pero kung puso, dito kayo. Tahimik ang silid, may ilan sa board ang napayuko. Ang iba na may napaisip. Ngunit si Beverly, hindi pa rin nagpapigil. Hindi lahat ng tao katulad ng nanay mo na mabait. Hindi lahat ng empleyado ay magiging katulad mo. Masyado kang idealistic. Lumalim ang mata ni Lucas. Alam ko, at hindi ko inaasahang lahat ay magiging katulad ng nanay ko. Pero kung hindi ko siya ipinaglaban noon, wala akong ganitong prinsipyo. Hindi ako CEO ngayon. Baka isa rin akong taong tinutulak niyo sa labas ng hotel. Tahimik muli ang silid. Pagkatapos ng ilang segundo, tumayo ang pinakamatandang miyembro ng board, si Mr. Rivera. Beverly, ako ang kauna-unahang tumutol sa mga panukala ni Lucas dati. Akala ko masisira niya ang kumpanya. Pero mula noong ginawa niya ang mga pagbabagong ito, tumaas ang loyalty rate ng empleyado, bumaba ang turnover at lumawak ang reach natin sa public trust. Hindi ko man maintindihan ang emosyonal na parte,
pero naiintindihan ko ang resulta. Kaya tutol ako sa panukala mong i-freeze ang mga proyekto. Sunod-sunod ang pagtaas ng kamay ng mga miyembro ng board bilang suporta. Napatingin si Beverly sa paligid. Ngayon siya na ang nag-iisa. Tumayo siya, binitawan ang hawak na folder at tahimik na lumabas ng silid. Pagbalik ni Lucas sa opisina, nadatnan niya si Aling Fidela na abalang magsusulat ng mga thank you card para sa mga donors ng foundation. Nakasalamin siya at kumakanta pa ng marahan habang nagsusulat. Nay, mahina niyang sabi, kanina, muntik na akong matanggal, muntik na nilang ipatigil ang mga ginagawa natin. Napatingin si Aling Fidela at ngumiti. Pero hindi ka natanggal, di ba? Hindi po, pero ramdam ko hindi ito ang huli. May susunod pa. Ganun talaga ang buhay, anak. Kapag pinaninindigan mo ang tama, laging may lalaban. Pero ang mahalaga, hindi ka lumalaban mag-isa. Sa gabing iyon, habang magkatabi silang kumakain ng tinolang manok na niluto ni Aling Fidela, napansin ni Lucas na may mas malalim pang kapayapaang dumadaloy sa kanyang buhay. Hindi na siya CEO na lumalaban mag-isa. Hindi na siya batang tumatakbo palayo. Ngayon isa na siyang lalaki na humaharap sa mga multo ng nakaraan. At sa bawat saglit ng laban, ang kanyang ina ang kasama niya sa tabi. At kung may isang bagay mang hindi kayang pantayan ng negosyo, iyon ay ang lakas na dala ng isang inang hindi kailanman bumitaw sa paniniwalang babalik pa rin ang anak. Kahit pa ang mundo'y tila hindi na umaasa, ang katahimikan ng umaga sa opisina ni Lucas ay biglang nabasag ng bumulaga sa kanyang harapan ang headline sa isang kilalang online news site. CEO na anak ng pulubi, dapat ba talagang maging modelo ng kabataan? Kasunod nito, nagsulputan ng mga artikulo mula sa iba't ibang news outlets. May mga mapanira, may mapang-inis at may ilang mapanghusga. Hindi ito mga simpleng chismis. Isa itong orchestrated smear campaign. Mabilis niyang tinawagan ng kanyang PR head na si Micah. Micah, anong meron? Sunod-sunod ang articles. Bakit tila coordinated lahat ng to? Sir, nagsimula po sa isang anonymous blog kagabi tapos sinundan ng ilang tabloid sites. Kumalat na rin sa social media. Ang masaklap po, may internal reports daw na nag-leak. Mga financial allocations ng foundation out of context lahat. Ginamit para palabasing ginagamit mo raw ang kumpanya para sa personal mong agenda. Hindi na kinailangan ni Lucas ng karagdagang paliwanag para malaman kung sino ang nasa likod nito. Iisa lang ang may galit na malalim at sapat na access sa dating internal documents, si Beverly. Kahit wala na ito sa opisyal na posisyon, hindi nito tuluyang binitawan ang impluwensiya. Isa ito sa mga unang empleyado ng kumpanya at may mga dating kakampi sa marketing at legal team. Malinaw na hindi pa tapos ang kanyang laban. Ngayon, sa pamamagitan ng media at opinyon ng publiko. Sa social media, hati ang reaksyon ng mga tao. May mga nagpahayag ng suporta. Hindi ko ikinahihiya galing sa hirap ang CEO ko. Mas kahanga-hanga pa nga. Buti pa siya, pinagmamalaki ang nanay niya. Yung iba ni hindi kayang paupuin sa harap ng opisina ang mga magulang nila. Ngunit mas maingay ang mga mapanghusga. Kaya pala puro pulubi sa paligid ng kumpanya nila na yon. Baka nga ginagamit lang ang foundation para sa image building. Pera-pera lang din yan. Walang karapatang maging CEO ang isang anak ng kalye. Habang binabasa ni Lucas ang mga komentaryo, pakiramdam niya ay unti-unting bumibigat ang kanyang dibdib. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa galit. Hindi para sa sarili, kundi para sa ina niyang muling ginagawang paksa ng panghuhusga. Nay, mahinang tawag niya habang papasok sa kusina ng bahay Fidela. Nabalitaan niyo na po ba? Oo anak, may nagsabi sa akin kanina. Habang namimili ako ng gulay sa palengke, pinanong ako kung totoo raw na pulubi lang ako dati. Sagot ni Aling Fidela habang iniayos ang mga sangkap sa mesa. Sabi ko, oo, at ano ngayon? Hindi ko pumatanggap na ginagamit nila yon laban sa atin. Anak, sa buhay, lagi kang pipiliin sa pagitan ng kahihiyan at katotohanan. Ang kahihiyan, panandalian.
Pero ang katotohanan, hindi mo matatakasan. Mas pipiliin kong pagtawanan dahil sa katotohanan kaysa purihin dahil sa kasinungalingan. Napayuko si Lucas. Pero nay, hindi lang pangalan ko ang sinisira nila. Pati kayo, inaapakan nila at pati ang mga taong natutulungan natin, nadadamay. Sa halip na magalit, ngumiti si Aling Fidela. Lucas, hindi mo kontrolado ang bibig ng tao, pero kontrolado mo kung paanong tatanggapin ang mga sinasabi nila. Noong araw ding iyon, pinatawad ni Lucas ang buong PR team, legal department at ang board of trustees ng Fidela Foundation. Inilatag niya ang plano. Harapin ang issue pero hindi sa paraang palaban, kundi sa paraang matapang, malinaw at may dangal. Magpatawag tayo ng press conference, aniya. Hindi para magpaliwanag, kundi para magturo. Hindi ko kailangang linisin ang pangalan ko, pero kailangang ipakita natin sa kanila kung sino talaga ang pinaparatangan nila. Isang linggong matapos ang pagbutok ng issue, dumagsa ang media sa multipurpose hall ng Bahay Fidela. Hindi ito ginanap sa hotel o sa corporate office, kundi sa mismong lugar kung saan nababago ang buhay ng mga taong tinutulungan nila. Bago magsalita si Lucas, ipinapanood muna niya ang isang maikling dokumentaryo. Dito itinampok ang mga kwento ng mga scholars na dating anak ng tricycle driver, mga single mom na muling nakabangon dahil sa livelihood program, at mga batang natutong muling sumulat at magbasa sa ilalim ng mentorship program. Pagkatapos ng video, tumayo si Lucas. Nakatayo rin si Aling Fidela sa tabi niya, tahimik ngunit matatag. Haharapin ko po ang bawat tanong ninyo, panimula niya. Pero bago kayo magtanong, gusto ko sanang tanungin kayo. Kailan naging masama ang maging anak ng mahirap? Tahimik ang buong hall. Kung pagiging anak ng isang babae na minsang tinaboy sa hotel ang turing niyo sa akin, hindi ko po ikinahihiya. Dahil kung hindi sa kanya, hindi po ako marunong lumaban, magtiwala at magmahal. Hindi po ako tatayo sa harap niyo ngayon bilang isang leader, kundi bilang taong natutong bumalik sa pinagmulan niya. Nagpalakpakan ng karamihan, habang ang ilang mamamahayag ay napatingin sa isa't isa, tila tinamaan. Ngunit may isang reporter na nagtangkang magpasaring. Pero Mr. Lucas, may ilang nagsasabing ginagamit niyo po ang foundation para sa branding ng kumpanya ninyo. Ano pong masasabi niyo sa mga nagsasabing lahat ito ay para lang sa imahe? Mumiti si Lucas. Kung branding ang pag-alaga sa matatanda, kung PR stunt ang pagbibigay ng edukasyon sa mga walang-wala, at kung pambobola ang pagsasabi sa mundo na mahal ko ang nanay ko, well, hayaan niyo na lang po ako maging guilty. Tumayo si Aling Fidela at kinuha ang mikropono. Hindi na niya sanay humarap sa maraming tao, ngunit para sa anak, lalaban siya. Mga anak, mga apo at mga taga-media. Hindi po ako politiko. Hindi rin po ako businesswoman. Isa lang po akong nanay at kung ang paninindigan ng anak ko para sa pagmamahal ay ituturing yung kahinaan, di sa kahinaan na yan, bumangon ang napakaraming pamilyang muli naming napag-isa. Matapos ang press con, sumabog sa social media ang mensahe ni Fidela. Nag-viral ang hashtag anak ng ina na ginamit ng mga netizen para ipakita ang suporta sa kanya at sa lahat ng ina na pinagsikapang itaguyod ang kanilang mga anak. At sa kabila ng unos, isang bagay ang naging malinaw kay Lucas. Hindi niya kailanman kailangang itago ang kanyang pinanggalingan. Sa halip, yun mismo ang dahilan kung bakit siya narito. Hindi para sunikat, kundi para magsilbing liwanag sa panahong tila mas madilim pa ang kasinungalingan kaysa sa gabi. At sa gabi ring yun, habang magkatabing nakaupo sila sa ilalim ng punong mangga sa bakuran ng Bahay Fidela, niyakap ni Lucas ang ina at bumulong. Walang sinuman ang makakaburasa kung sino tayo, Ma. At mula ngayon kahit anong laban, magkasama tayong lalaban. Mainit ang sikat ng araw sa compound ng Bahay Fidela ng araw na iyon. Ngunit sa loob ng maliit na meeting room, malamig ang simoy ng tensyon. Sa harap ng lamesa, nakaupo si Lucas. Pinapakinggan ang ulat ng kanyang legal team kaugnay ng patuloy na smear campaign laban sa kanya. Bagamat humupa na ang unang bugso ng paninira, tila may bago na namang balak ang dating mga kaaway sa loob ng kumpanya. Sir,
ani ng isa sa mga abogado. May bagong anonymous petition na nagsasabing conflict of interest ang pagpopondo sa Bahay Fidela gamit ang resources ng inyong kumpanya. Nakasaad dito na ginagamit ninyo ang corporate influence para sa pansariling advokasya. Pinirmahan ng ilang dating empleyado at nirepost ng ilang influencer. Napapikit si Lucas. Napagod na siyang magpaliwanag sa mga taong ang hanap lang ay butas para siraan ang layunin ng kanilang ginagawa. Hindi na ito tungkol sa negosyo. Ito'y tungkol sa paninindigan. Ngunit hindi na rin siya nag-iisa. Sa likod ng kwarto, tahimik na nakaupo si Aling Fidela, nakikinig habang nakayuko. Ngunit sa bawat salitang lumalabas mula sa mga labi ng abogado, dumaragdag ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi niya matanggap na kahit anong gawin ng anak niya para sa tama, may laging pilit na hihila pababa. Pagkaalis ng legal team, lumapit siya kay Lucas at tinapik ito sa balikat. "Anak," marahan niyang wika, "ako naman ang lalaban na yon." Nagulat si Lucas. "Nay, hindi niyo kailangan. Ito yung problema sa inyo, anak. Lagi niyo akong inilalayo sa laban. Iniisip niyong mahina ako. Pero ako ang nanay mo. Ako ang unang lumaban para sa'yo. At hindi ako papayag na habang inaapakapakan kanila, nasa tabi lang ako't nakatingin." Hindi pa man natapos ang araw, nagdesisyon si Aling Fidela na sumama sa outreach caravan ng foundation. Ipinatawag niya ang mga dating nakinabang sa kanilang mga programa, mga ina na dating nasa kalye, mga anak na dating hindi marunong bumasa't sumulat, at mga pamilya na muling nabuo sa tulong ng counseling at pagsasanay sa livelihood. Isa-isa niya itong kinausap, hindi bilang isang leader, kundi bilang isang ina. "Anak, gusto mo bang tumayo sa harap ng maraming tao at magsabi ng salamat?" Tanong niya sa isang dating kabataang nanggaling sa lansangan, si Lira. "Kung hindi po dahil sa inyo, baka hanggang ngayon po, nasa kalye pa rin ako. Hindi ko po makakalimutang sinabi niyo sa akin, Lira, kahit hindi kami minahal ng magulang mo noon, may ina ka na ngayon. Simula po noon, naniwala na akong may halaga ako." Mabilis na kumalat sa social media ang mga video ng community caravan na iyon. Hindi ito planado, walang media invitation, walang press release. Isang simpleng pagtitipon ng mga tinulungan ng foundation, lahat sila kusang nagsalita, hindi dahil sa utos ni Lucas, kundi dahil sa pagmamahal kay Aling Fidela. Makalipas ang isang linggo, si Aling Fidela mismo ang nagdesisyong magsagawa ng community town hall meetings sa iba't ibang barangay. Sa halip na si Lucas ang nauuna, siya ang nasa unahan. Inayaan niyang makita ng publiko na hindi isang proyekto ng kumpanya ang foundation, kundi proyekto ng pusong hindi kailanman natutong sumuko. "Nandito ako hindi para linisin ang pangalan ng anak ko," wika niya sa isang pagtitipon sa tondo, "kundi para ipakita sa inyo kung anong klasing anak ang itinaguyod ko. Hindi siya perpekto. Pero kung magiging kasalanan ang magmahal ng ina at tumulong sa kapwa, huwag na kayong bumoto ng kahit sinong politiko kasi lahat sila. Dapat ganun din ang puso." Isa sa mga mahahalagang pagkakataon ay nang inimbitahan siya ng isang public university na magsalita sa harap ng mga estudyanteng kumukuha ng kursong public administration. Doon niya unang isinapubliko ang kanyang kwento, mula sa pagiging mananahi hanggang sa pagiging tinulak sa harap ng hotel, at ngayon bilang nanay ng isang CEO na tinutuliksa sa ngalan ng prinsipyo. "Alam niyo ba," ani Aling Fidela, habang nakatayo sa harap ng daan-daang estudyante, "ang pinakamatinding sakit sa isang ina ay hindi yung mawalan ng anak, kundi yung marinig na ginagawang kahihiyan ang anak mo dahil lang sa minahal ka niya." Sa mga linyang iyon, hindi lamang ang mga estudyante ang napaluha. Pati ang mga guro ay napayuko. Marami ang napaisip, kailan nga ba naging mali ang pagyakap sa isang inang itinakwil ng mundo? Habang patuloy ang pag-ikot ng kanilang community events, patuloy rin ang pagsira ng mga kalaban sa online platforms. Ngunit kapansin-pansin na habang dumadami ang mga mapanirang post, mas dumadami rin ang mga tagapagtanggol. Isang araw, isang high-ranking executive ng isang international donor agency ang bumisita sa Bahay Fidela. Ipinatawag niya si Lucas at Aling Fidela.
Miss Fidela, we've been watching your movement. Sabi ng dayuhang opisyal, you've managed to do what no policy or regulation ever did. Rekindle love for mothers and respect for the poor. Ngumiti si Aling Fidela. Hindi ko naman ho tinangkang baguhin ang mundo. Isa lang po ako ang nanay na ayaw ng may anak na magpalaboy ulit para lang mapatunayan ang sarili. Nagpirmahan sila ng partnership agreement para palawakin pa ang mga programa ng foundation. Ngunit sa gitna ng lahat ng papuri, hindi ito ang mas naging mahalaga kay Lucas. Sa kanya, sapat na ang mga tanong ng mga bata sa bahay Fidela tuwing gabi. Lolo Lucas, si Nanay Fidela po ba talaga ang nanay nyo? Opo, sagot niya. At siya rin ang nanay niyong lahat. Minsan, ang tunay na laban ay hindi sinisigaw. Minsan, ang pinakamabagsik na digmaan ay pinapanalo sa pamamagitan ng yakap, ng pagpapatawad at ng paninindigan para sa pagmamahal. At si Aling Fidela, isang inang akala ng lahat ay wala ng silbi. Ngayoy naging tinig ng libu-libong ina at anak na matagal nang pinatahimik ng sistemang mapagmataas. Ngayon, sa bawat paninira, sa gitna ng malamig na simoy ng hangin sa bagong ayos na bahay nila sa Batangas, dala niya ang mainit na termos ng salabat habang tinutungo ang maliit na kapilya sa likod ng bahay Fidela. Isa itong bagong gawang lugar na ipinatayo ni Lucas bilang pasasalamat, hindi lamang para sa mga biyayan na tanggap nila, kundi bilang tahanan ng pananampalataya para sa lahat ng nakatira at tumutulong sa kanilang foundation. Maagang gunising si nanay ulit. Wika ni Lucas habang papasok sa likod ng bahay, suot ang simpleng jacket at may dalang puting rosas. Syempre anak, panibagong linggo na naman to. Dapat sinasalubong ng dasal, lalo na ngayon na mas marami na tayong inaasikaso. Sagot ni Aling Fidela habang binubuksan ang gate ng kapilya. Sa mga nakalipas na buwan, lumawak na ang operasyon ng Fidela Foundation. Mula sa simpleng community center sa Batangas, magkaroon na ito ng 2 satellite sites, isa sa Bicol at isa sa Cagayan de Oro. Hindi ito bunga ng corporate expansion, kundi ng taos-pusong pagkilos ng mga dating beneficiary na ngayoy handa na ring magbigay ng sarili nilang oras at tulong sa kapwa. Kahit ganoon, hindi pa rin nilubayan ng oposisyon ang kanilang proyekto. May ilan pa rin nagtatanong kung bakit daw pinipilit ni Lucas na maging social reformer sa halip na manatili bilang negosyante. May ilan sa board ang hindi pa rin kumbinsido sa direksyong kanyang tinatahak. Kaya't isang umaga, muli siyang humarap sa kanila sa annual general meeting ng Luxcheng Infrastructure Corporation. Sa darating na taon, nais kong ipermanente ang ating scholarship program para sa anak ng mga manggagawa. Hindi lang bilang CSR, kundi bilang core pillar ng ating kumpanya. Ani Lucas, habang nakatingin sa board. Isang matandang board member, si Ginoong Palma, ang tahimik na umiling. Lucas, hindi lahat ng board ay nagkakaisa sa plano mong gawing parte ng DNA ng kumpanya ang community work. Baka kailangan mong isiping bumuo ng hiwalay na entity para ron. Hindi yan palaging makakabuti sa bottom line. Ngunit tumayo si Lucas. Mataas ang kanyang tindig, ngunit payapa ang boses. Sir, alam ko po ang epekto ng bawat desisyon sa financials ng kumpanya. Pero sa totoo lang, mas malaking epekto ang hindi nasusukat sa Excel sheets. Kapag ang mga anak ng janitor natin ay naging engineer, kapag ang anak ng driver natin ay naging architect, sino ang talo? Tayo po ba o ang bansang ito? Tahimik ang boardroom. Maya-maya, tumayo si Ginoong Rivera, ang pinakamatagal na kasamahan ng yumaong Mr. Cheng. Alam nyo, noong una kong marinig yung plano ni Lucas na gawing corporate core ang Compassion, natawa ako. Akala ko dramatista lang siya. Pero ngayon, kapag binisita ko yung mga site natin, mas masigasig ang mga empleyado. Mas maayos ang turnover. Mas may direksyon. Kung ito ang bunga ng pinatawag niyong malambot na pamumuno, sana lahat ng kumpanya maging ganito. Sa wakas, pumayag ang board, formal nang isinama sa strategic roadmap ng kumpanya ang community elevation bilang core value. Bilang unang hakbang,
isinama sa mga regular project site ang pagkakaroon ng daycare center, counseling room at libreng clinic para sa mga pamilya ng empleyado. Samantala, sa Bahay Fidela, mas naging abala si Aling Fidela. Ngunit hindi bilang administrador, kundi bilang tagapayo, tagapagtahi ng damdamin at minsan ay simpleng nanay sa lahat. Madalas siyang tawagin ng mga batang ulila sa center bilang Nanay De. Kapag may batang umiiyak, siya ang unang lumalapit. Kapag may dalagang nabuntis at hindi malaman ang gagawin, siya ang tinatakbuhan. Isang araw, habang inaayos niya ang mga tinahi niyang reusable bags para sa livelihood program, nilapitan siya ng isang batang lalaki, si Inigo, 8 taong gulang, ulila sa ina. "Nanay De, may tanong po ako," aniya habang sabik na naupo sa gilid. "Ano yun, anak? Bakit po si Kuya Lucas hindi niyo iniwan kahit na hindi na kayo nakikita dati? Kung ako po yun, baka po nagtampo na ako." Napangiti si Fidela. "Kasi anak, kapag nagmahal ka, di mo iniisip kung may kapalit. Basta ang mahalaga, alam mong buo ang loob mo. Mahal mo kasi eh." Apo po, kahit po hindi ko nakita ang nanay ko, pwede ko po ba siyang mahalin pa rin?" Tumango si Fidela sabay yakap sa bata. Nanay na siya ng sambayanang tila matagal nang nangangailangan ng tinig ng isang ina. Hindi para sa sermon, kundi para sa yakap na walang kondisyon. Sa kabilang dako, si Lucas ay hindi na lamang CEO. Tuwing weekend, nagtuturo siya ng basic financial literacy sa mga scholars ng foundation. Tuwing gabi, nagbabasa siya ng mga sulat ng mga batang gustong magpasalamat sa kanya. Hindi na ito responsibilidad para sa kanya, isa na itong panata. Minsan, habang naglalakad sila sa taniman ng mangga sa likod ng compound, tinanong ni Lucas ang ina, "Nay, sa tingin niyo po ba sapat na ito? Ano bang ibig mong sabihin, anak? Lahat ng ginagawa natin, lahat ng pagbabagong ito, sa tingin niyo po ba nababago talaga natin ang mundo?" Hinawakan ni Aling Fidela ang kanyang kamay. "Lucas, anak, kahit isang buhay lang ang mabago mo ng totoo, sapat na yon. Pero ikaw, libo na ang natulungan mo. Para sa akin, lampas-lampas na." Sa huling bahagi ng araw na yon, habang lumulupog ang araw sa malawak na taniman sa paligid ng Bahay Fidela, may 2 taong tahimik na nakaupo sa lilim ng puno, mag-ina, magkasama, muling buo. At sa kanilang katahimikan, walang sinabi, ngunit parehong alam, ito na ang panibagong simula. Hindi para muling magtagumpay, kundi para patuloy na maging liwanag sa mga buhay na dati ring itinaboy sa dilim. Umaga pa lang ay abala na ang buong Bahay Fidela. May feeding program para sa mga batang paslit mula sa karatig na barangay. May training session para sa mga solo parent at may seminar para sa mga bagong scholar na tinanggap ng foundation. Sa gitna ng ingay ng mga hiyawan ng bata, kalansing ng mga kaldero at kantiyawan ng mga volunteer, may isang batang babae na tila naliligaw sa gitna ng lahat. Mga 7 taong gulang ito, mapusyaw ang kutis, may suot na lumang bestida at may hawak na munting panyo na halatang pinaghirapan tahiin. Tahimik siyang tumayo sa harap ng information desk habang hawak ang balikat ng isang babaeng mukhang tagapangalaga niya. "Magandang umaga po," bungad ng babae, mahiyain. "Nariyan po ba si Sir Lucas?" Napalingon ng isang staff, si Rika, at agad nagtanong, "May appointment po ba kayo, ma'am?" "Wala po, pero sabi niya sa akin noon kung sakali raw na gusto kong ipakilala yung anak ko sa kanya, handa siyang makinig." Narinig ni Aling Fidela ang usapan habang papalapit sa labi, dala ang mga nilabhan. Hindi niya ugaling makisawsaw, ngunit may kung anong kutob sa kanyang dibdib, na tila kilala niya ang mga matang iyon. Mata ng batang may bahid ng lungkot at pagkasabik. "Ano po ang pangalan niyo?" tanong ni Rika sa ina. "Leia po, Leia Bernardo." Muling nag-ulit sa Aling Fidela sa sarili. "Leia Bernardo, sa ko na nga ba narinig yon?" At sa ilang sandaling pagtitig sa bata, napansin niya ang ilong, ang panga, ang hubis ng mukha.
Parang may pamilyar. Hindi makapaniwala ang puso niya sa sinasabi ng kutob niya. Bigla siyang lumapit. "Ihuri ka, pakitawag mo si Lucas. Sabihin mong may mahalagang bisita sa labi." Wala pang 5 minuto, dumating si Lucas. Suot pa ang apron ng kusina, pawisan at halatang galing sa pagluluto para sa feeding program. Pagkapasok niya sa lobby, agad siyang napatigil. Ang babae, si Leia, ay nanatiling nakayuko. Ngunit ang batang babae ay nakatingin ng diretso sa kanya. Isang napakagandang batang may maamong mata. May pagkamahiyain ang ekspresyon, ngunit hindi nawawala ang interes sa mga mata nito. Tila tinatantiya ang taong kaharap niya. Parang may tanong, "Ikaw ba ang hinahanap ko?" Tahimik ang buong silid. Maging ang mga naglalakad ay tila napansin ang tensyon. Si Lucas, hindi makakibo. Si Leia naman, pilit numiti ngunit nangingilid ang luha. "Lucas," mahina niyang sabi. "Patawad kung hindi ko agad sinabi. Matagal ko na sanang gustong lumapit. Pero natakot ako. Hindi kita pinilit noon. At hindi kita sinisi." Pero siya, tumingin si Leia sa bata. Siya si Lyra, napalunok si Lucas. Napaatras ng bahagya, hawak ang kanyang bibdib na tila binagsakan ng 100 kilo. Bumalik sa kanyang alaala ang gabing iyon, ang huling pagkikita nila ni Leia sa Maynila. Ilang linggo bago siya pumasok sa kumpanya ni Mr. Cheng. Hindi na sila nagkita muli. Walang sulat, walang tawag, wala siyang nalaman tungkol sa bata. "Nay," tawag niya habang lumilingon. "Nay, lumapit kayo. Si Aling Fidela ay dahan-dahang lumapit." Kahit nanginginig na ang tuhod, sa kanyang pagtitig sa bata hindi na kailangan ng kumpirmasyon. Sa bawat ngiti ni Lyra, nakikita niya ang parehong musmos na si Lucas noon. May kaparehong ningning sa mata, parehong pagkapino ng kilos, at pareho ring lakas ng loob kahit bata pa. "Anak, apo ko ba yan?" Bulong niya, halos hindi makapaniwala. "Opo, Nay," sagot ni Lucas, halos mapahagulgol. "Apo niyo po." Hindi na nakapagsalita si Aling Fidela. Yumuko siya at niyakap si Lyra ng buong buo. Parang dekadang hindi nakita. Ang bata, tila nabigla, ngunit hindi na kumibo. Tila naramdaman niya rin ang init ng yakap, isang yakap na matagal niyang hinanap. "Gusto mo ba akong tawaging Nanay De, tulad ng tawag ng ibang bata dito?" Tanong ni Fidela. Nakangiti habang pinupunasan ang luha niya sa pisngi. Tumango si Lyra. "Mas gusto ko pong Lola." Natawa si Aling Fidela. "Mas lalo akong sasaya diyan." Habang pinapanood ni Lucas ang tagpong iyon, tumulo ang luha niya. Isang luha ng takot na nawala, ng pag-ibig na natagpuan, at ng buhay na muli na namang binuo. Hindi dahil sa pera, kundi sa tapang ng isang batang babae na naglakad para hanapin ang pinanggalingan niya. Sa gabing iyon, nagdaos ang munting salo-salo sa bahay Fidela. Lahat ng bata ay abalang-abala. Si Aling Fidela ay abot ang ngiti habang hawak-hawak ang kamay ni Lyra. At si Lucas, habang tinitingnan ang anak na hindi niya alam na meron pala, ay nakaramdam ng kakaibang lakas. "Pa!" Biglang sambit ni Lyra habang kumakain ng sopas. "Anak, pwede po ba akong magturo dito kapag malaki na ako? Anong ituturo mo? Paano po magmahal? Paano po maghintay gaya ni Lola?" Napangiti si Lucas at lumingon kay Aling Fidela. "Ganyan din ang itinuro niya sa akin, anak. At sa tingin ko, ikaw ang tamang mantuloy." Sa sandaling iyon, lumawak palalo ang mundo nila. Hindi lang ito simpleng muling pagkikita ng isang nawawalang anak. Isa na itong bagong kabanata, isang pamilya na muling binuo, hindi sa pamamagitan ng pangalan o legalidad, kundi ng dugo, alaala at pagmamahal. At sa mga mata ni Aling Fidela, habang pinagmamasdan ang kanyang apo na ngayoy nakasalampak sa kanyang kandungan, may isang malinaw na mensahe. Hindi kailanman nasayang ang kanyang paghihintay, dahil ang punla ng kanyang sakripisyo na yun ay may bunga ng 2 henerasyon, may pusong marunong magmahal, magpatawad at muling magsimula. Maagang nagsimula ang selebrasyon sa bahay Fidela ng araw na iyon. Isang espesyal na paanyaya ang natanggap ni Aling Fidela.
mula sa National Commission on Filipino Women upang tanggapin ang natatanging gawad ng dakilang ina ng bayan, isang prestigyosong pagkilala para sa mga inang naging inspirasyon sa buong bansa. Hindi sanay si Fidela sa ganitong mga ganap. Sa tuwing may kamera o mikropono, tinatakpan niya ang kanyang mukha ng panyo o kung minsan ay nagtuturo ng ibang tao. Ngunit sa pagkakataong ito, ibang tapang ang namayani. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa lahat ng ina na tulad niya. Mga inang hindi sumuko, hindi bumitiw, at hindi nawala ang pagmamahal kahit pa iniwan o kinalimutan. Anak, wika ni Aling Fidela habang inaayos ang kanyang bestida na tinahipan ng mga kababaihan sa livelihood program ng kanilang foundation. Hindi ko akalaing sa ganitong edad ko pa mararanasan to. Akala ko'y hanggang panonood lang ako ng mga taong tinuturing na bayani. Nay, sagot ni Lucas habang nilalagyan ng pin ng maliit na rosas ang bestida ng ina. Ikaw ang una kong bayani at kung may pagkakataon ang buong bayan na makilala ka sa danung liwanag, dapat lang. Hindi ito tungkol sa parangal. Ito'y tungkol sa pagkilala ng katotohanan. Dumating sila sa venue ng awarding ceremony. Isang eleganteng teatro sa Maynila na pinalamutian ng mga ilaw at bulaklak. Lahat ng panauhin ay nakapustura at ang daming personalidad mula sa gobyerno, media at civil society. Ngunit kahit nasa gitna ng marangyang kapaligiran, si Aling Fidela ay nanatiling payak sa kilos. Palaging hawak ang kamay ng apo niyang si Lira na halos hindi mapakali sa excitement. Lola, ikaw po ang superstar ngayong gabi. Bulalas ng bata habang nakasabit sa braso ng matanda. Napangiti si Fidela. Naku apo, superstar ang tawag sa mga artista. Ako, simpleng ina lang. Pero di ba po, pag love ka ng maraming tao, superstar ka rin? Pangungulit ni Lira, hindi na napigilan ni Fidela ang mapatawa. Sabay halik sa noo ng apo. O sige na nga, superstar na kung superstar. Pagsapit ng programa, tinawag ang pangalan ni Aling Fidela para tumanggap ng parangal. Nagtayuan ang mga tao. Humaba ang palakpakan. Maging ang mga batikang lider ng komunidad ay naluha sa pagkakatindig ng matandang babae. Marahan sa hakbang, ngunit matatag sa puso. Hindi niya suot ang mamahaling alahas, ngunit bitbit niya ang pinakamahalagang yaman, ang pagmamahal ng sambayan ng kanyang ininang sa gawa at diwa. Tumayo siya sa gitna ng entablado. Hawak ang mikropono, tila sandali siyang naubusan ng hininga. Ngunit nang masilayan niya si Lucas sa audience, nakatayo, nakangiti at nakatitig sa kanya na para bang ito pa rin ang batang humihiling ng pandesal tuwing umaga. Naramdaman niyang buo ang kanyang loob. Magandang gabi po sa inyong lahat. Panimula ni Fidela, kalmadong-kalmado ngunit ramdam ang bigat ng emosyon. Hindi ko po alam kung anong ginawa ko para mapunta sa ganitong entablado. Asi sa buong buhay ko, sa likod ng makinang panahilan ako sanay. O kaya, sa ilalim ng punong mangga habang tinutulungan ang mga batang gustong makabalik sa eskwela. Tahimik ang buong teatro. Ang bawat salita niya ay tila bumabalot sa hangin ng malamig na pang-umawa. Pero siguro po, kaya ako narito ay dahil marami rin palang katulad ko. Mga inang hindi alam kung paano bubuhayin ang anak kinabukasan. Mga inang tahimik lang sa tabi, pero sa gabi umiiyak sa banyo para di marinig ng anak nila. Mga inang iniwan, sinaktan at nakalimutan, pero hindi kailanman tumigil magmahal. Saglit siyang natigilan, muling ngumiti. Ang pagiging ina po ay hindi lang pagbubuntis at panganganak. Ito'y pagtitiis, pagdarasal at higit sa lahat, pag-asa. At ang pinakamasarap po sa lahat ng ito ay ang makita mong hindi na sayang ang paghihintay. Pumalakpak ang lahat. Ang ilang mga bisita ay hindi na nakapigil sa luha. Tumayo si Lucas at si Lira at sabay na lumapit sa entablado. Muling niyakap ni Lucas ang kanyang ina. Ngayon, hindi na sa gitna ng kahihiyan o luha ng pangungulila, kundi sa harap ng libu-libong saksi na nagpapakita kung paano muling itinayo ng isang ina ang kanyang mundo. Ma,
Bulong ni Lucas habang hinahaplos ang likod ng kanyang ina. Maraming salamat sa lahat. Sa wakas, nasuklian na rin kahit kaunti ang lahat ng ginawa mo. Anak, hindi ko to kailangan noon, pero salamat. Salamat na alam kong ipinaglaban mo ko. Matapos ang dabi ng parangal, pinuno ng media coverage ang mga balita. Ngunit higit pa sa mga headlines ay ang mga usapan sa kanto, sa jeepney, sa paaralan, sa palengke, mga inang biglang lumapit sa anak at niyakap. Mga anak na biglang nag-text sa matagal nang di kinakausap na magulang. May lumabas na bagong viral hashtag, #bumalik ako sa nanay ko. Naging domino effect ang kwento ni Aling Fidela. Maraming pamilya ang muling nagkita. Maraming anak ang nabigyan ng lakas ng loob upang humingi ng tawad. Maraming ina ang naliwanagan na hindi pala sila nag-iisa. At sa mga susunod pang linggo, habang lumalawak ang misyon ng Bahay Fidela at tumatanggap ng manasulat mula sa iba't ibang bahagi ng bansa, lahat nagpapasalamat, lahat nakikibahagi. Tahimik lang si Aling Fidela sa kanyang silid, nakatibig sa lumang larawan ni Lucas noong bata pa ito. Diyos ko, mahina niyang usal. Salamat sa lahat ng sakit. Kung hindi ko yun naranasan, di ko mararamdaman ang ganitong saya ngayon. Sa labas ng kanyang bintana, maririnig ang tawanan ng mga bata. Sa background, nagsasayaw ang mga volunteers sa gitna ng outreach program. At sa kanyang tabi, naroon si Lira, gumuguhit sa papel. Lola, tanong ng bata, anong itsura ng bayani para sa'yo? Napangiti si Fidela, nakasuot ng lumang bestida, may puting buhok at kahit pagod, naglalakad pa rin kasi may anak siyang gustong yakapin ulit. Ngumiti rin si Lira, ay, ikaw pala yon. Tumawa si Fidela. At sa loob ng tahimik niyang puso, marahang nag-ukit ang isang panibagong linya ng alaala, isang gabi ng parangal, isang sandali ng pagkilala, at isang buo, kumpletong panibagong yugto ng buhay. Makalipas ang isang buwan mula nang tanggapin ni Aling Fidela ang parangal bilang dakilang ina ng bayan, patuloy ang pagdagsa ng mga tao sa Bahay Fidela. Hindi nang ito basta shelter para sa mga ulila at inabandona. Naging simbolo na ito ng pag-asa, ng muling pagpaguo ng mga wasak na pamilya. At habang abala ang buong team sa pagpapalawak ng programa, isang lihim na matagal nang naitago ang unti-unting nabubunyad. Isang umagang payapa, dumating ang isang matandang lalaki. Magara ang suot, ngunit hindi arogante sa kilos. May bitbit siyang sobre, at ang bawat hakbang niya ay tila mabigat, hindi sa katawan, kundi sa konsensyang matagal nang kinikimkim. Nakilala agad siya ni Lucas, si Mr. Enrique Tiongson, dating business partner ng kanyang ama, at siyang dahilan kung bakit napilitang itago ni Fidela ang kanyang anak noong araw. Hindi agad lumapit si Enrique. Tumayo lamang ito sa labas ng gate ng Bahay Fidela, hawak-hawak ang sobre hanggang sa mapansin siya ni Lira na noon ay may dalang mga libro mula sa mini library ng foundation. Lolo, gusto niyo po ba ng tubig? Tanong ng bata, magalang ngunit may pag-usisa sa mga mata. Napatingin si Enrique sa bata at tila may nahulog mula sa kanyang dibdib. Hindi niya kilala ang bata, ngunit ramdam niya agad ang koneksyon. Ako si Lira po, dagdag pa ng bata, apo ni Lola Fidela. Napapidlag si Enrique. Fidela, mahina niyang sabi. Nang marinig ito ni Lucas mula sa malayo, agad siyang lumapit. Mr. Tiongson, aniya, mahigpit ang tinig. Ano pong kailangan ninyo? Hindi agad sumagot si Enrique. Sa halip, iniabot niya ang sobre. Nandito ang lahat ng dapat mong malaman. Pati ang titulo ng lupa na ipinangalan ko noon sa iyong ama, na hindi niyang kailanman nalaman. Matagal ko nang gustong humingi ng tawad. Hindi ko akalain mabubuhay ako sa ganitong katanda nang dala ko pa rin yung kasalanan ko kay Fidela. Noon, sinabihan ko ang tatay mo na hindi niya dapat mahalin ang isang tagalaba. Pinilit kong mawala si Fidela sa buhay niya. At sa isang iglap, nawala ang lahat sa kanya. Pamilya, tahanan, dignidad. Tahimik si Lucas. Tila bumalik sa kanya ang lahat ng kwento ng kanyang ina. Ang paglalakad sa gabi habang bitbit siya. Ang pagtitiis sa init at gutom.
ang pangyayaring halos ikamatay ng kanyang ina sa harap ng 5-star hotel. At ang pagsigaw niya ng, "Nanay ko yan," na nagpabago sa lahat. "Narito po kayo para ano?" tanong ni Lucas, malamig ang tono. "Para ibalik ang lahat ng ninakaw ko." Sagot ni Enrique, "Kung tatanggapin mo." Hindi agad nagsalita si Lucas. Ngunit nang lumabas mula sa loob, si Aling Fidela, suot ang kanyang puting saya, bitbit ang tray ng tinapay para sa mga bata, bigla siyang napatigil. Napatingin si Fidela sa lalaki at tila nakalimutan ang lahat ng naririnig. "Enrique?" tanong niya, halos paanas. "Fidela," sagot ng matanda. "Patawad." Hindi agad sumagot si Fidela. Ngunit sa mata niya, may mababakas na hindi galit kundi pagod. Pagod sa mga alaalang paulit-ulit na bumabalik. At sa wakas, ngayon lang nagkaroon ng resolusyon. "Hindi ko na kailangan ng pera mo, Enrique. Pero kung gusto mong tumulong, maraming batang nangangailangan ng pagkakataon. Baka doon mo pwedeng ilagay ang kabayaran sa lahat ng pagkukulang mo." Napayuko si Enrique. "Handa akong punduhan ng expansion ng bahay, Fidela, at mag-iwan ng trust fund para sa mga batang dito na lalaking walang pamilya. Kung yan ang sinasabi ng konsensya mo." Sagot ni Fidela, "Tanggap ko, pero hindi bilang kapalit ng nakaraan. Tanggap ko dahil mas maraming buhay ang matutulungan." Sa mga sumunod na linggo, nagsimula ang pagpapatayo ng bagong building para sa mga vocational trainees. Ipinangalan ito kay Juan Miguel Santos, ang yumaong ama ni Lucas, na ngayon lamang nabigyang hustisya ang pangalan. May scholarship program na ring ipinatupad para sa mga anak ng single mothers sa buong Luzon. At sa lahat ng iyon, si Lucas ang nangunguna, katuwang ang kanyang anak na si Lira at ang kanyang inang si Fidela. Minsang tinanong si Lira habang ini-interview sa isang children's podcast, "Lira, sino po ang pinaka-idol ninyo sa buhay?" Sumagot ang bata ng walang pag-atubili, "Si lola ko po. Kasi kahit lahat ay iniwan siya, hindi siya sumuko. At kahit lahat ay sumuko sa kanya, hindi siya nagtanim ng galit. Ang tinanim niya ay pag-asa. Tapos pinalaki niya po ako na puno ng pagmamahal." Hindi mapigilan ni Fidela ang luha habang pinapakinggan ito. At sa isang hapon, habang nagpapahinga siya sa ilalim ng punong mangga sa likod ng bahay, nilapitan siya ni Lucas. May bitbit na album. "Nay, tingnan niyo po," ani Lucas. "Ito po yung gagawing cover ng librong ipapublish natin." Inilabas ni Lucas ang larawan. Isang simpleng kuha ni Aling Fidela habang nakangiti sa gitna ng mga bata. Nakasalampak ito sa sahig, may hawak na tinapay, at sa paligid niya may ngiti ng mga musmos na tila walang gutom o takot. "Ang pamagat po," dagdag ni Lucas, "ay nanay ko yan." Napahagikik si Fidela, sabay sabing, "Ay, Diyos ko, kung alam ko lang na darating sa ganito ang kwento ko, sana noon pa lang hindi na ako nagtago." "Pero kung hindi kayo nagtago, Nay," sagot ni Lucas, "baka hindi natin natagpuan ang tunay na dahilan kung bakit tayo nabuhay." At sa huling bahagi ng araw na iyon, habang papalubog ang araw at pinupuno ng kulay kahel ang kalangitan, tahimik si Fidela sa kanyang kinauupuan. Sa kanyang puso, naroon pa rin ang mga sugat ng kahapon, ngunit hindi na ito sugat na sumasakit. Isa na itong alaala ng pakikibaka, ng pagbangon, at ng isang matinding pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. At kung may tanong mang natitira sa kanya sa dulo ng lahat, kung muli akong isisilang, mamahalin ko pa rin kaya ang lahat ng ganito? Walang alinlangan sagot sa puso niya. Oo, sapagkat kahit minsang inabuso, ako'y nanatiling ina. At sa dulo ng lahat, ang pagmamahal ng isang ina, ang tanging yaman na kailanman ay hindi mananakaw.